KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 711 hanggang 720. Ika-72 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 711. Pagsasama sa Black Tortoise Divine Fire. Sa kanyang pambihirang sandali ng malabong malay, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang nakasisilaw na liwanag na sumisikat sa kanya, dahilan para imulat niya ang kanyang mga mata at tumayo habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa parehong malaking isla ng yelo, ngunit ang iceberg na nasa harapan niya noon ay nawala. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga braso. Buo pa rin ang magkabilang braso niya. Ibinaba ang kanyang ulo, sinusuri ang kanyang mga binti. Nandun pa yung mga paa niya. Walang parte ng katawan niya ang nawawala. Hindi talaga siya namatay. Ano ba talaga ang nangyari? Malinaw na naalala ni Huang Xiaolong na siya ay nilamon ng Black Tortoise Divine Fire, paano siya nabuhay. Matandang dragon, anong nangyari? Hindi talaga tayo namatay. Nahati ang mukha ni Huang Xiaolong sa isang nakakalokong ngiti. Akala niya siguradong patay na siya, ngunit ngayong nagising siya na nalaman niyang buhay pa siya, ito ay talagang isang bagay na dapat ikatuwa. Hindi ko rin masyadong malinaw kung bakit hindi tayo namatay, gayunpaman, suriin ang iyong kasalukuyang lakas. Nagsalita rin si Dragon Emperor Aotai ng may halatang kasiyahan. Lakas. Natarante si Huang Xiaolong, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ng Dragon Emperor Aotai. Ito. Sa kalagitnaan ng 8th Order God Realm. Kulat na bulalas ni Huang Xiaolong matapos suriin ang kanyang kalagayan. Talagang umabant siya sa peak mid-8th Order God Realm. Kailan at paano ito nangyari? Pagkatapos, napansin ni Huang Xiaolong ang isang bilog na nagyayelong apoy sa loob niya. Ang nagyayelong apoy na ito ay ang itim na pagong na banal na apoy. Halos sumigaw si Huang Xiaolong. Bakit nasa loob ng katawan niya ang Black Tortoise Fire? Bukod dito, ang Black Tortoise Fire at siya ay iisa, pinagsama. Ito talaga ang Black Tortoise Divine Fire. Anak, mukhang hindi lang tayo namatay, it was a blessing in disguise. Tumawa si Dragon Emperor Aotai, sinabing, hindi lang ikaw, kahit ang lakas ko ay nadagdagan ng malaki, bukod pa doon, ang tunay kong anyo, ang depensa at kapangyarihan ng katawan ng Golden Dragon ay lumakas ng husto. Pagkatapos sumailalim sa tempering ng Black Tortoise Divine Fire, natuklasan na ng Dragon Emperor Aotai na ang kanyang tunay na anyo ay mas matibay at mas matigas, ganap na nagbago. Nang marinig ito ni Dragon Emperor Aotai, mabilis na tiningnan ni Huang Xiaolong ang kanyang pisikal na kondisyon. Sa kanyang kagalakan, ang kanyang True Dragon Physique ay lumakas din ng higit at may ilang kakaibang pagbabago. Mabilis na pinatakbo ni Huang Xiaolong ang Treasure Dragon Protective Shield Art nang may pumasok sa kanyang isipan na naging sanhi ng paglabas ng Treasure Dragon Diagram. Sa pagkamangha ni Huang Xiaolong, mula sa malalim na kawalan, isang napakadalisay na espiritual na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Bukod dito, napansin ni Huang Xiaolong na ang espiritual na enerhiyang ito ay kumikinang na parang hinabi mula sa liwanag ng bituin. Nang pumasok ang kumikinang na mabituing espiritual na enerhiya na ito sa kanyang katawan, agad itong hinihigop sama-sama sa bawat bahagi ng kanyang True Dragon Physique. Isang nakakapreskong malamig na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan ni Huang Xiaolong, bawat butas ng kanyang balat na bumubukas. Ito ang Star Force ng Black Tortoise Galaxy. Tuwang-tuwa ang Dragon Emperor Aotai. Ang puwersa ng bituin ng Black Tortoise Galaxy. Natigilan si Huang Xiaolong noong una, ngunit mabilis itong naging kasiyahan, sinasabi mo na ito ang Star Force ng Black Tortoise Galaxy. Ang puwersa ng bituin ng Black Tortoise Galaxy ay ang pinakamataas na antas ng espiritual na enerhiya sa kalawakan. Oo, tiyak na ito ang puwersa ng bituin ng Black Tortoise Galaxy, tanging ang espiritual na enerhiya lamang ang maaaring maging napakadalisay. Sigurado si Dragon Emperor Aotai. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong para pakalmayan ang naghuhumindig na puso.
Mukhang matagumpay niyang naisama ang Black Tortoise Divine Fire, kung hindi ay hindi niya maabsorb ang Star Force ng Black Tortoise Galaxy. Kahuli, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang mga alon ng pananabik sa kanyang puso, hinayaan ng isang malakas na sigaw patungo sa langit. Ang malalakas na alingaw-ngaw ng kanyang boses ay yumanig sa nakapalibot na mga bundok ng yelo, dahilan upang gamulong ang yelo at nyebe. Ang ilan sa mga yelo at nyebe ay dumapo sa katawan ni Huang Xiaolong, malamig at nakakapreskong pakiramdam. Sa pagkakataong ito, ang yelo at nyebe na ito ay nagdala sa kanya ng komportabling pakiramdam. Sila ay nasa malalim na rehiyon ng Black North Sea kung saan ang lahat ay nagyelo solid sa kaunting contact sa yelo at nyebe dito. Bago ito, kahit na si Dragon Emperor Altai ay nangahas na huwag hayaang mahulog ang maliliit na bagay na ito sa kanyang tunay na anyo ng Golden Dragon. Pinapanood ang nyebe ng Black North Sea na umaanod mula sa langit sa itaas, sinubukan ni Huang Xiaolong na ipatawag ang Black Tortoise Divine Fire sa loob niya. Isang nagyayelong asul na liwanag ang bumungad sa mga kamay ni Huang Xiaolong habang ang dalawang tipak ng yelong nyebe ay lumitaw sa kanyang mga palad. Sa pamamagitan ng banayad na alon, ang dalawang bangkos ay dumaong sa dalawang magkaibang bundok ng yelo sa di kalayuan. Pinanood ni Huang Xiaolong ang dalawang bundok na sumangga na parang tubig sa isang segundo. Nabura sa lupaing ito. Dahil sa kapangyarihan ng Black Tortoise Divine Fire, napabuntong hininga siya sa pagkamangha. Maging ang Dragon Emperor Altai ay nakaramdam ng panginginig sa panunood nito. Nalampasan nito ang nakakatakot. Ang bawat solong iceberg sa loob ng malalalim na rehiyon ng Black North Sea ay nabuo pagkatapos ng daan-daang libong taon, kahit milyon-milyon o mas matagal pa. Masyado silang matigas, hanggang sa puntong hindi masabi ng Dragon Emperor Altai na mababasag niya ang isang bundok ng yelo sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas. Gayunpaman, ang Black Tortoise Divine Fire ay nagkaroon ng malaking bundok ng yelo na sumangga sa isang iglap. Wala kahit isang maliit na layer ng bundok ng yelo ang natira. Sa pagtingin sa mga lugar kung saan naroon ang dalawang bundok ng yelo, si Huang Xiaolong mismo ay nakaramdam ng takot. Sa oras na iyon sa Royal Peel City, kung siya at si Xiang Mingji ay maglaban sa isang martial stage sa halip na alchemy refinement, tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ni Xiang Mingji. Sino ang magsasabing hindi siya ginawang pool ng ambon ng Azure Dragon Divine Fire ni Xiang Mingji? Ngunit ngayon, mayroon siyang Black Tortoise Divine Fire, lubos nitong tiniyak kay Huang Xiaolong. Kahit na sinabi na ang Azure Dragon Divine Fire ay ang ulo ng apat na banal na apoy, ang kanyang Master Ascending Moon Old Man ay nagsabi na ni isa sa apat na banal na apoy ay hindi mas malakas kaysa sa isa, ang talagang mahalaga ay ang lakas ng ang taong nakakuha ng mga ito. Ngayong mayroon na siyang Black Tortoise Divine Fire, nagkaroon siya ng kumpiyansa na talunin muli si Xiang Mingji kung sasalungat sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabawi ni Huang Xiaolong ang kanyang kalmado. Naka-crossleg sa isla ng yelo, ipinalibot niya ang Azure Tactics. Ang diagram ng Treasure Dragon ay lumitaw nang magsimula siyang magtanim sa pamamagitan ng pagsipsip ng puwersa ng bituin ng Black Tortoise Galaxy. Ang Black Tortoise Star Force ay pumasok sa katawan ni Huang Xiaolong mula sa malalim na kawalan. Walang katapusang damaloy ang enerhiya, kumikinang na parang stardust. Si Huang Xiaolong ay ganap na natatakpan sa loob ng kokon ng Star Force. Sa di kalayuan, para siyang maliit na bituing lumulutang, kumikinang ng maliwanag. Sa oras na muling imulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos lamang ng ilang araw ng paglilinang, si Huang Xiaolong ay namangha ng matuklasan na ang kanyang lakas ay muling tumaas, kahit na napakaliit. Gayunpaman, ito ay maihahambing sa kanyang pagtatanim ng isang taon habang kumakain ng Exalted Divinity Pellets araw-araw. Malapit sa bilis ng kanyang cultivation nang maabsorb niya ang rank 6 Godhead. Naniniwala siya na hindi magtatagal para makapasok siya sa late 8th Order God Realm. Iniisip ko kung maayos ang kalagayan ni na ama at ina. Matapos lumipas ang kanyang kagalakan, naisip ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya. Sa panahong sama-sama siya sa Black Tortoise Divine Fire, malabo ang kanyang kamalayan, kaya hindi niya alam kung gaano katagal ang proseso ng pagsasama.
Sa pag-iisip ng kanyang pamilya, tumalon si Huang Xiaolong sa himpapawid, lumipad palabas sa labas ng periphery ng Black North Sea. Natural, si Huang Xiaolong ay hindi natatakot sa lamig pagkatapos na sumama sa Black Tortoise Divine Fire, kaya hindi na kailangan ng Flame Dragon Vessel. Ang bilis ng kanyang paglipad ay mas mabilis din kaysa sa sasakyang pandagat. Malamang na makakalabas siya sa Black North Sea sa kalahating araw. Habang si Huang Xiaolong ay lumilipad palabas ng Black North Sea ng napakabilis, sa panlabas na periphery ng dagat, mayroong mga master ng Nether Ice Palace sa Fire Element Armor sa lahat ng dako. 5 taon na ang nakalipas, paano narito pa rin ang mamamatay tao na pumatay kay Young Palace Lord? Pulong ng isang Nether Ice Palace Elder. Ito ang utos ng Palace Lord, wala tayong ibang pagpipilian. Hanggang sa araw na mahanap natin ang mamamatay tao, mananatili tayo sa Black North Sea. Ang isa pang Nether Ice Palace Elder ay umiling, mamahantong hininga. Pagkalipas ng ilang oras, lumitaw si Huang Xiaolong sa kalangitan sa itaas ng panlabas na periphery ng Black North Sea, nanunuya habang pinapanood ang isang grupo ng mga master ng Nether Ice Palace at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga taong ito sa Nether Ice Palace ay napakapumilit, lalo pa nang mabalitaan niyang lumipas na ang 5 taon. Sa puntong ito, napansin ng ilang master ng Nether Ice Palace ang presensya ni Huang Xiaolong at lumipad patungo sa kanya. Nag-isip sandali si Huang Xiaolong, nagpasya na huwag gamitin ang Black Tortoise Divine Fire. Sa halip, kinuha niya ang Mulberry Sword. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng Black Tortoise Divine Fire ay masyadong nakakatakot, mayroon pa ring ilang gamit para sa mga bangkay ng mga taong ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 712. Nilipol ang Nether Ice Palace. Sa pagkakahawak ni Huang Xiaolong, ang Mulberry Sword ay nanginginig, na tila naghihintay, bago pa man magsalita ang mga master ng Nether Ice Palace na lumipad patungo kay Huang Xiaolong ng isang pantig. Maraming sword rays ang bumaril, tumatagos sa bawat master mula sa kabilang partido. Ang grupo ng mga master ng Nether Ice Palace ay nanigas sa hangin. Nanlalabo ang kanilang mga mata habang nakatingin sa sarili nilang katawan, bumulusok mula sa mataas na hangin sa susunod na sandali. Ang sitwasyon dito ay agad na nakakuha ng atensyon ng ibang Nether Ice Palace Master sa malapit. Ang mga galit na dagindong ay umalingaw mula sa iba't ibang direksyon habang sila ay naghagis ng mga pag-atake kay Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nakamasid na may malayong ekspresyon, ang kanyang figure ay lumabo habang siya ay gumagalaw. Sa bawat galaw, ang Mulberry Sword sa kanyang kamay ay magdadala ng ulan ng dugo, na sinasabayan ng mga trahedya na panaghoy na tumataas at bumagsak tulad ng mga alon. Ilang sandali pa, ang dagat sa ibaba ay kinulayan ng pula. Tumigil ang mga hiyawan, nag-iwan ng nakakatakot na katahimikan sa malamig na hangin. Sa bawat pagpatay, ililipat ni Huang Xiaolong ang bangkay sa Azure Ring. Sa maikling panahon, ang bilang ng mga bangkay sa loob ng Azure Ring ay dumami ng ilang libong Saint Realm Cultivator, at 20 bangkay ng God Realm Cultivator. Gayunpaman, hindi lahat ng tao sa Nether Ice Palace ay napatay. Iniwan ni Huang Xiaolong ang isa na buhay, isang elder ng Nether Ice Palace na kanyang kaluluwa scored para sa impormasyon. Mas tiyak, hinanap niya ang lokasyon ng punong tanggapan ng Nether Ice Palace. Walang alinlangan, ang layunin ni Huang Xiaolong ay putulin ang mga damo at hukayin ang mga ugat. Hanggat ang Nether Ice Palace Lord at Grand Elders ay patay na, ang mga puwersa ng Nether Ice Palace ay magkakaroon ng parehong kapalaran tulad ng Zhao family. Nahati at nahati, nilamon ng demonic cult at ng Mo family. Tinagtagal, natapos na si Huang Xiaolong sa pag-soul shoulder sa isip ng Nether Ice Palace Elder at tinapos niya ang buhay ng Elder. Pagkatapos ay lumipad siya sa direksyon ng punong tanggapan ng Nether Ice Palace, na matatagpuan hindi kalayuan sa Black North Sea. Sa kasalukuyang bilis ng paglipad ni Huang Xiaolong, dadating siya ng bahagya sa loob ng 1 oras. Nang marating niya ang Nether Ice Palace, abala ang Palace Lord sa paghawak ng 4 na maid. Labanan ng 1 laban sa 4.
Lalong lumakas ang mga helanghing at ungol. Tila ang ibabang bahagi ng Nether Ice Palace Lord ay pinagkalooban, ngunit muli, si Huang Xiaolong ay wala sa mood na pahalagahan ang mga bagay na ito. Ang Mulberry Sword sa kanyang kamay ay nilaslas pababa. WHO. Sa sandaling nawasak ang Mulberry Sword ni Huang Xiaolong, agad na naramdaman ng Nether Ice Palace Lord ang puot. Ang kanyang sigaw ay umaalingaw-ngaw na parang galit na kulog. Sa katunayan, ito ay isang high-level sound technique na tinatawag na Great Vibrating Thunder Sound. Kasabay nito, ang Nether Ice Palace Lord ay lumipad mula sa hubad na katawan ng apat na katulong. Gayunpaman, ang Great Vibrating Thunder Sound na iyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa iba, ngunit ito ay ganap na hindi epektibo kay Huang Xiaolong. Nang malapit ng iwan ng Nether Ice Palace Lord ang apat na kasambahay, ang espada ni Huang Xiaolong ay tumago sa kanyang chi. Ang dulo ng Mulberry Sword ay dumula sa kanyang chi na lumabas mula sa kanyang likuran. Pinawi ni Huang Xiaolong ang kanyang espada habang umaalingaw-ngaw ang kaawa-awang sigaw ng Nether Ice Palace Lord na natisod sa sahig. Napahiyaw sa gulat ang apat na kasambahay sa Nether Ice Palace. Ano man ang kanilang mga hubad na katawan, tumakbo sila ng mabilis hanggang sa kanilang makakaya patungo sa pintuan. Nang hindi lumingon, si Huang Xiaolong ay gumawa ng isang laslas gamit ang Mulberry Sword sa likod at ang apat na kasambahay ay bumagsak, isang talampakan ang layo mula sa pinto. Sino ka? Nakakamatay na mapatla, ang Nether Ice Palace Lord ay nagtanong sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay nababanaag ang takot sa kanyang puso. Maaari ko bang mapangahas na magtanong kung paano nasaktan ng ating Nether Ice Palace ang ginoong ito? Tumugon si Huang Xiaolong na may halong mukha, hindi ba't inutusan mo ang iyong mga tauhan na hanapin ang Black North Sea at hulihin ako? Sumikip ang mukha ni Nether Ice Palace Lord, ikaw ba? Ang taong ito sa harap niya ay ang pumatay sa kanyang anak. Hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Huang Xiaolong. Itinaas niya ang Mulberry Sword at sinaksak ito sa mga kilay ng Nether Ice Palace Lord. Ang tunay na immortal na Essence Fire ay sumugod sa haba ng Mulberry Sword. Ang Nether Ice Palace Lord, isang peak early 9th Order God Realm Master, patay na. Bago isinama ni Huang Xiaolong ang Black Tortoise Divine Fire, nagawa niyang ipadala ang mga gwardya sa kalagitnaan ng 9th Order God Realm Li family na lumilipad ng may suntok, hindi pa banggitin na ang kanyang tunay na lakas ay lumago ng mabilis pagkatapos na sumama sa Black Tortoise banal na apoy. Kaya, ang pagpatay sa isang peak sa unang bahagi ng 9th Order God Realm ay, sa katunayan, ay medyo madali. Inihagis ni Huang Xiaolong ang Nether Ice Palace Lord gayon din ang mga katawan ng apat na kasambahay sa kanyang Outer Ring at lumabas mula sa inner hall sa mga pintuan. Nang lumabas si Huang Xiaolong, ang mga master ng Nether Ice Palace ay humahanggo sa kanyang direksyon mula sa bawat sulok, mahigpit na pinalibutan siya. Mula sa malaking grupo ng mga master ng Nether Ice Palace, isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng makukulay na brocade na damit ang humakbang. Kahit na hindi nagtanong, alam ni Huang Xiaolong na ang babaeng ito ay ang mistress ng Nether Ice Palace. Inamin niya na ang cleavage ng babaeng ito ay kamangha-mangha, nanginginig mula sa kaunting hakbang. Sa kabila ng mga makukulay na brocade na damit, nadama ni Huang Xiaolong na sila ay talagang malaki. Hindi niya napigilan ang muling sulyap. Sa hindi maipaliwanag, biswal na inihambing sila ni Huang Xiaolong kay Xie Xiaofei. Kahit na si Xie Xiaofei ay hindi nagkukulang sa anumang paraan, sa laki, natalo siya sa Nether Ice Palace mistress na ito. Ikaw ay... Ano ang mga bagay na mayroon kang pagpasok sa aming Nether Ice Palace? Nasaan ang asawa ko? Itinuro ng Nether Ice Palace mistress ang ilang mga katanungan kay Huang Xiaolong, hindi alam na ang kanyang asawa ay namatay na sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Hindi sumagot si Huang Xiaolong. Mabilis na tumingin sa paligid sa mga taong nakapaligid sa kanya, lumipad siya pataas, umiikot sa isang higanting wind cyclone sa loob mismo ng puso ng grupo na naglalaman ng mga master ng Nether Ice Palace at kanilang mistress. Ang higanting wind cyclone ay lumawak pa sa isang kisap mata na sumasakop sa buong punong tanggapan ng Nether Ice Palace. Kasama ang Nether Ice Palace mistress, ang lahat ng master ng Nether Ice Palace ay hinayla sa wind cyclone.
Ang higanting wind cyclone na ito ay ang parehong galaw na ginamit ni Huang Xiaolong sa Zhao Family Manor, Dragon Twirling Clouds. Pagkatapos sumanib sa Black Tortoise Divine Fire, naunawaan ni Huang Xiaolong ang kapangyarihan nitong lumamon na nagpapataas ng kanyang pangunawa sa Dragon Twirling Clouds. Ang isang nakakatakot na lumalamon na kapangyarihan ay patuloy na lumawak sa labas ng higanting bagyo ng hangin. Ang tuktok ng higanting wind cyclone ay naging libu-libong malalaking hanging dragon. Makalipas ang kalahating oras, naglaho ang higanting wind cyclone, gayon din ang libu-libong malalaking hanging dragon sa kalangitan. Tinitingnan ng mga bangkay ng mga master ng Nether Ice Palace na umaaligid sa ere, tinipon ni Huang Xiaolong ang lahat, itinapon sa kanyang Azure Ring at nawala sa eksena. Pagkatapos umalis sa punong tanggapan ng Nether Ice Palace, si Huang Xiaolong ay lumabas sa Peace Emperor World, nagmamadaling bumalik sa Martial Spirit World. Kung paano binalak ng demonic cult at ng Mo family na lunukan ang mga labi ng Zhao family at ang Nether Ice Palace, hindi interesado si Huang Xiaolong. Ang maliliit na puwersang ito ng Peace Emperor World ay hindi man lang kwalipikado bilang first rank forces sa Black Tortoise Galaxy, si Huang Xiaolong ay masyadong tamad na sakupin sila. Nang makalabas na siya sa Peace Emperor World, ang bilis ni Huang Xiaolong ay tumaas. Makalipas ang 3 oras, sa wakas ay nakabalik na siya sa Martial Spirit World. Sa wakas nakabalik na ako. Nakatayo ng mataas sa stratosphere ng Martial Spirit World, huminga sa hangin ng mundong ito, nawala si Huang Xiaolong sa isang kislap ng liwanag, mabilis na bumalik sa Huang Clan Manor. Nang bumalik siya sa Martial Spirit World sa pagkakataong ito, lubos na naramdaman ni Huang Xiaolong na ang espiritual na enerhiya nito ay bumuti, hindi na mahina at magulo tulad ng dati. Mukhang ang kanyang magulang at ang iba pa ay nagsumikap na tulungan ng Martial Spirit World na makabawi sa kanyang pagkawala. Sa lalong madaling panahon, nakita na ni Huang Xiaolong ang silhouette ng Huang Clan Manor. Kung ikukumpara sa oras na umalis siya, ang Huang Clan Manor ay muling nagbagong anyo. Ang mga masasamang mural at estatwa na iyon na itinayo ng Ying Family Grand Elder Ying Fei at ng iba pa ay giniba at itinayong muli. Ang bagong itinayong Huang Clan Manor na ito ay mas engrandi, mas maringal, at mas maganda kaysa dati. Bumalik na si Kuya. Nakita ni Huang Xiaohai si Huang Xiaolong, sumisigaw sa tuwa. Malinaw na umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong Huang Clan Manor. Kaagad, ang lahat ng Huang family, si Xiaofei, at ang iba pa ay nagmamadaling lumabas, na napangiti. Pagaman, nang umalis si Huang Xiaolong, nabanggit niya na maaaring bumalik siya pagkaraan ng ilang taon, na sinasabi sa lahat na hintayin siya dito, sa paglipas ng mga taon, isang kasinungalingan ang sabihing hindi sila nag-aalala tungkol sa kanya, lalo na si Shi Xiaofei. Nang makita niya si Huang Xiaolong, ang kanyang magagandang mata ay pulang-pula. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 713. Mastering ang Black Tortoise Divine Fire. Sa panahong wala ako, maayos ba ang lahat at ang Martial Spirit World? Tanong ni Huang Xiaolong, hindi idinidirekta ang tanong sa partikular na sino man. Nagresulta ito sa pag-aaway ng lahat para sagutin si Huang Xiaolong, pinutol at pinagsalungat ang mga pangungusap ng isa't isa, ikinwento ang halos lahat ng nangyari sa 5 taon na wala si Huang Xiaolong. Pagkaalis ni Huang Xiaolong, walang kakaibang nangyari sa Martial Spirit World, ang Twin Celestial World Sing family ay hindi nagpadala ng mas maraming masters para sakupin ito. Malamang nalabis silang natakot kay Huang Xiaolong, kaya hindi na sila nang ahas na magpadala pa ng mga tao. Sa panahon ng pagkawala ni Huang Xiaolong, sa ilalim ng pagsisikap ng pamilya Huang at ng malalaki at maliliit na pamilya, mga imperyo, at mga kaharian ng Martial Spirit World, ang sitwasyon ng Martial Spirit World ay lubos na bumuti. Lalo na sa Snowwind Continent kung saan kitang-kita ang mga pagbabago. Pagkatapos ng lahat, bago umalis si Huang Xiaolong, gumamit siya ng 1,000 pinakamataas na divine grade na mga espiritong bato upang maglatag ng isang malaking sukat na spirit amplifying array. Sa kasalukuyang panahon, ang espiritual na enerhiya sa loob ng 10,000 li radius sa paligid ng Huang Clan Manor ay mas mayaman kaysa sa Peace Emperor World.
Siyempre, malayo pa ito mula sa Cloud Sea mainland level o sa Black Warrior Institute. Gayunpaman, naniniwala si Huang Xiaolong na, sa loob ng 100 taon, ang 10,000 li radius na ito mula sa Huangclan Manor ay magtatamasa ng espiritual na enerhiya na maihahambing sa Cloud Sea Mainland at Black Warrior Institute, kahit nahihigit sa pareho sa loob ng ilang daang taon. Tinamaan ng malaking grupo ng mga tao, pumasok si Huang Xiaolong. Ang iba't ibang uri ng espiritual na mga puno, bulaklak, at mga halamang gamot ay itinanim sa manor, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng makikinang na malambot na kinang at nakakabighaning pabango. Ngunit may kakulangan ng espiritual na mga hayop na nagbibigay ng hindi kumpletong pakiramdam sa kabila ng kahangahangang kapaligiran. Halos lahat ng mga espiritual na hayop ng Martial Spirit World ay pinatay ng mga Zhao at Ying family sa simula. Napag-usapan namin kanina ang tungkol sa paghuli ng ilang espiritual na hayop mula sa ibang mga ibabaw ng mundo kapag bumalik ka, at bumili ng isang malaking batch kapag bumalik tayo sa Cloud Sea Mainland. Paliwanag ni Shi Xiaofei. Tumango si Huang Xiaolong, hindi makakatulong ang pagmamadali sa bagay na ito. Ang ganap na mabawi ang Martial Spirit World ay posible sa loob ng ilang taon. Kasunod nito, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa kanilang pag-unlad at mga problema sa paglilinang, dahil napansin niya na ang lakas ng lahat ay bumuti ng malaki. Ang lahat ay umuunlad sa magandang direksyon. Sa gabi ng pagbabalik ni Huang Xiaolong, nagdaos ng piging ang Huangclan Manor, umalangaw-ngaw ang mga toast at tawanan sa buong gabi. Ang kanyang matagumpay na paglalakbay sa Peace Emperor World, na isinama sa Black Tortoise Divine Fire, ay naglagay kay Huang Xiaolong sa isang mahusay na mood. Ang kanyang tasa ng alak ay hindi kailanman walang laman. Nagtagal ang piging hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan bago naghiwa-hiwalay ang lahat. Pumalik din si Huang Xiaolong sa kanyang patio. Ang patio na ito ay muling itinayo ayon sa istruktura ng patio ni Huang Xiaolong noong siya ay maliit sa lumang Huangclan Manor. Halos lahat ng aspeto nito ay kahawig ng patio na dati niyang tinitirhan. Isang nostalgic na pakiramdam ang pumuno kay Huang Xiaolong habang tinitingnan niya ang pamilyar na kapaligiran. Sa isang kisap mata, mahigit 100 taon na ang lumipas mula nang siya ay muling isilang sa mundong ito. Mahigit 100 taon. Mula nang magising ang kanyang martial spirit, ang maliit na Hautian na batang iyon ay naging peak mid-8th Order God Realm Master. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga palad, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay humiwalay. Dalawang asul na nagyayelong apoy ang lumitaw sa kanyang mga palad. Kahit na isinama niya ang Black Tortoise Divine Fire, nasa kanya pa rin ang patuloy na pag-explore kung ano ang magagawa nito. Ang kasalukuyang alam niya tungkol dito ay halos hindi nakagamot sa dulo ng isang higanteng iceberg. Habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa Black Tortoise Divine Fire, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang 4 na dakilang banal na apoy ay hindi isang bagay na ipinanganak sa kanilang mas mababang kaharian. Pagkatapos, paano lumitaw ang kaguluhan na puwang na nag-alaga sa 4 na banal na apoy na ito sa kanilang mas mababang kaharian? Hindi maisip ni Huang Xiaolong ang puntong ito, at hindi rin maisip ni Dragon Emperor Ao Tai. Habang pinagmamasdan ng dalawang maliliit na nagyayelong bola ng apoy sa kanyang mga palad, may naisip si Huang Xiaolong. Tinangka niyang kunin ang 2 bolang apoy sa kanyang katawan, at makalipas ang mahigit 12 beses, sa wakas ay nagawa niya ito. Nang magtagumpay iyon, ipinatawag niya muli ang banal na apoy. Sa pagkakataong ito, sinubukan niya itong gawing ibang hugis. Ang ikinatawa ni Huang Xiaolong ng malupit ay na kahit gaano pa kabago ang hugis ng mga bolang apoy, ang mga ito ay parang 2 steam buns. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na sila mukhang 2 steam bun, kundi mga bato. Si Huang Xiaolong ay may isang walang katotohanang pag-iisip na ang Black Tortoise Divine Fire ay sadyang nagpapahirap sa kanya. Ang isang nilalang na ipinanganak ng kalikasan tulad ng banal na apoy na ito ay tiyak na may sariling kamalayan. Tinubukan niya araw-araw, natututo araw-araw, mas nakakaunawa sa bawat araw na lumilipas. Habang natututo at nakikilala niya ang kanyang sarili sa Black Tortoise Divine Fire, si Huang Xiaolong ay sumisipsip ng puwersa ng bituin ng Black Tortoise Galaxy upang linangin at pinuhin ang Rango na 6 na Diyos sa parehong oras.
Kahuli, si Huang Xiaolong at ang kanyang pamilya, gayon din si Shi Xiaofei, ay nanatili sa martial spirit world. Lumipas ang isa pang 3 taon. Ang ranggo ng 6 na Diyos ay gumuho at naging abo na ibinuhos ni Huang Xiaolong. Higit pa rito, sinisipsip ni Huang Xiaolong ang puwersa ng Black Tortoise Galaxy sa nakalipas na 3 taon na umabot sa late 8th Order God Realm mula sa peak mid 8th Order God Realm. Higit pa riyan, ang 3 taon na ito ay nagbigay din kay Huang Xiaolong ng sapat na panahon upang pagsamahin ang kanyang bagong lakas at kaharian. Sa 3 taon na ito, ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay patuloy na pinakiramdaman ng Black Tortoise Star Force na muling nag-evolve. Ang kanyang mga panloob na organo, pati na rin ang kanyang mga meridian at chi, ay kumikinang na parang liwanag ng bituin na katulad ng isang primeval na kalawakan. Dahil sa mga epekto ng pagtemporary ng Black Tortoise Star Force sa nakalipas na 3 taon, ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay dobleng lakas na ngayon. Isa na itong kakaibang pangangatawan, ngunit ngayon, kahit si Huang Xiaolong ay hindi masasabi kung gaano kalaki ang kanyang True Dragon Physique. Ang alam lang niya, base lamang sa kapangyarihan ng kanyang katawan, ang kanyang kamao ay maaaring sumuntok sa isang hukay ng hindi maarak na lalim na maaaring maglabas ng magma mula sa core ng lupa. Naghinala siya na kapag nakalusot siya sa late 10th Order God Realm, maaari niyang mabutas ang isang butas sa ibabaw ng mundo tulad ng Martial Spirit World sa isang suntok. Magbutas ng isang butas sa ibabaw ng mundo. Kahit na ang kanyang master, ang Black Warrior Institute Principal, ay hindi magagawa ito. Ang Treasure Dragon Diagram sa loob ng kanyang katawan ay na-assimilated ang kapangyarihan ng paglamon ng Black Tortoise Divine Fire, na lubos na nagpapataas ng kahusayan nito. Ngayon, kapag si Huang Xiaolong ay nag-circulate ng Treasure Dragon Protective Shield Art, ang Black Tortoise Star Force ay bumaha sa kanyang katawan. Sa 3 taon na ito, ginamit din ni Huang Xiaolong ang Blood Sacrificial Law para pinuhin ang lahat ng Zhao family at Nether Ice Palace na mga bangkay sa lupain ng Martial Spirit World, na nag-aambag sa kasalukuyang masiglang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World. Hindi lamang nakabawi ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World, tumaas din ang kalidad nito. Higit pa sa loob ng 10,000 li radius sa paligid ng Huangclan Manor, na ginagawa itong isang banal na lupain ng Martial Spirit World. Idinidikta ni Huang Xiaolong na, bawat 10 taon, lahat ng emperador, hari, patriarch ng mga kilalang pamilya, at punong sekta ay dapat maglakbay sa Huangclan Manor, ang pagdalo ay sa pilitan. Ayon sa bawat imperyo, kaharian, at mga kontribusyon ng bawat pamilya at mga karapat-dapat na gawa tungo sa Martial Spirit World, sila ay ginawaran ng iba't ibang uri ng Heaven Grade, Saint Grade, at Divine Grade Spirit Pellets, gayon din ng Heaven Grade, Saint Grade, at Divine Grade Spirit Stones. Kaya naman, ang bawat imperyo, kaharian, pamilya, at puwersa ay gumawa ng desperadong pagsisikap na muling itayo ang Martial Spirit World. Lumikha ito ng maayos at umuunlad na Martial Spirit World. Paminsan-minsan, si Huang Xiaolong, ang kanyang mga magulang, mga kapatid, si Zhao Shu, Zhang Fu, at ang iba pa ay pumupunta sa ibang mga ibabaw ng mundo upang hulihin ang mga espiritual na hayop at ibalik sila sa Martial Spirit World, muling itayo ang nawawalang bahagi ng kalikasan. Huli sa tahimik na gabi. Isang biglaang pagkislap ng maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kagubatan ng bundok sa likod ng Huangclan Manor. 2 mahabang espada na nabuo mula sa nagyayelong apoy ng nyebe na bumaril pasulong, lahat ng bagay sa kanilang landas ay nagiging mga yelo. Pagkatapos, ang 2 mahabang espada ay lumiko sa hangin, bumalik sa parehong landas. Naglaho ang mga icicle kanina, naging apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Huang Xiaolong ang parehong nagninangas na longsword sa kanyang katawan at tumango ng may kasiyahan. Pagkaraan ng 3 taon, habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa Black Tortoise Divine Fire, nagawa niyang manipulahin ang mas malaking bahagi ng kanyang puwersa. Hindi lamang niya nagawang hubugin ang apoy sa iba't ibang anyo, maaari niyang manipulahin ng hiwalay ang puwersa ng yelo at pinagmulan ng apoy nito. Ang 2 Icy Snow Fire Longsword na iyon ay, sa katunayan, ang Black Tortoise Divine Fire na manipulahin niya. Kahugis ng isang espada, ang lakas ng pag-atake ng Black Tortoise Divine Fire ay naging mas malakas.
Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 714. Makalangit na bundok. Matapos pumasok ang dalawang nagyayelong Snowfire Longsword sa katawan ni Huang Xiaolong, ang mga snowy white fireball na naglalabas ng malamig na enerhiya ay lumabas sa ibabaw ng kanyang katawan, unti-unting sumanib sa iba pang puting fireballs tungo sa isang nagninangas na banal na baluti na tumakip kay Huang Xiaolong mula sa leeg pababa. Sa ibabaw ng malanyebe na puting banal na apoy ay ang sagisag ng isang itim na pagong at isang ahas. Mukha itong matingkad at buhay dahil hinubog ito ng espiritu ng Black Tortoise Divine Fire. Nagpatuloy si Huang Xiaolong sa kanyang pagsasanay sa 3 taon na ito at kayanan niyang manipulahin ang Black Tortoise Divine Fire para mabuo ang Black Tortoise Divine Armor. Ito ay magiging isang magandang depensa kapag nakikipaglaban sa isang kaaway. Gayunpaman, walang ideya si Huang Xiaolong kung gaano kalakas ang Black Tortoise Divine Armor. Para subukan ito, hiniling niya kay Dragon Emperor Aotai na atakehin siya gamit ang isang Divine Artifact. Nang tumama ang Divine Artifact sa Black Tortoise Divine Armor, agad itong naging abo. Ibinuka ng itim na emblem ng pagong ang bibig at nilamon ang paparating na puwersa ng pag-atake. Hindi naramdaman ni Huang Xiaolong ang kahit katiting na paghihirap. Siyempre, bago umatake si Dragon Emperor Aotai, pinalilimitahan siya ni Huang Xiaolong ng kanyang lakas sa isang maagang 10th Order God Realm. Kung ginamit ng Dragon Emperor Aotai ang lakas ng mid-10th Order God Realm sa ibabaw ng Divine Artifact na iyon, kahit na ang Divine Artifact ay magiging abo pa rin, ang Black Tortoise Divine Armor ay makakain lamang ng kaunti pa sa kalahati ng attack force. Ang natitirang bahagi ay hahampas sa ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong na nagre-resulta sa isang tiyak na antas ng pinsala. Totoo, ang antas ng magaan na sugat na ito ay hindi gaanong makakaapekto kay Huang Xiaolong, ngunit siya ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito. Siya, isang late 8th Order God Realm, na umaasa sa Black Tortoise Divine Armor, ay may kakayahang makipag-head-to-head sa mid-10th Order God Realm Master. Kung kumalat ang balita, mabigla ang maraming tao. Higit pa rito, habang ang kanyang pag-unawa sa Black Tortoise Divine Fire at ang kanyang lakas ay tumaas, ang lakas ng Black Tortoise Divine Armor ay patuloy na lalago, ang mga kakayahan sa pagtatanggol nito ay magiging mas mataas. At muli, kahit na walang anyo ng isang baluti, ang Black Tortoise Divine Fire ay may kakayahang protektahan ang may-ari nito ng mag-isa. Sa katunayan, ang isang late 10th Order God Realm Master ay mahihirapan na talagang patayin si Huang Xiaolong. Ngayong naka-recover na ang Martial Spirit World, ang Rank 6 Godhead ay ganap na napino, at mas naiintindihan ko na ang Black Tortoise Divine Fire, oras na para maglakbay sa Royal Peel City. Pagtatapos ni Huang Xiaolong sa sarili. Matagal nang natapos ang Tribulation Grade na Exalted Divinity Pellets na kinain ni Xie Xiaofei at ng iba pang miyembro ng Huang family, kaya binalak ni Huang Xiaolong na pumunta sa Royal Peel City at bumili ng mga kinakailangang sangkap para pinuhin ang Exalted Divinity Pellets doon. Kahit na hindi niya mabili ang kompletong listahan sa Royal Peel City, ang Alchemist Grandmaster Association Chief na si Chen Ye o ang Association Elder sa headquarters ay tiyak na malalaman kung saan niya sila mahahanap. Ang mga halamang gamot sa huling Alchemist Grandmaster Competition ay inihanda lahat ng association. Bukod dito, gustong makita ni Huang Xiaolong kung ano ang kalagayan ng Ascending Moon Old Man sa Royal Peel City. Sa napakatagal na panahon, walang anumang balita tungkol sa matanda, si Huang Xiaolong ay may mapang-akit na pakiramdam na may isang bagay na hindi tama. May nangyari ba sa matanda? Kung hindi, mahirap ipaliwanag ang kakulangan ng balita ng napakatagal. Nang makapagpas siya, ipinaalam ni Huang Xiaolong kay Xie Xiaofei at sa pamilyang Huang na pupunta siya sa Royal Peel City. Gaya noong nakaraan, pinilit ni Xie Xiaofei na sumama kay Huang Xiaolong. Dahil sa matamis na pagpupumilit ni Xie Xiaofei, pumayag si Huang Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat magkaroon ng anumang panganib kapag pupunta sa Royal Peel City upang bumili ng mga halamang gamot.
Bago umalis kasama si Shi Xiaofei, nagdagdag si Huang Xiaolong ng isa pang Black Tortoise Formation sa mga depensa ng Huang Clan Manor, isang porma sayo na naintindihan niya mula sa Black Tortoise Divine Fire. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang Black Tortoise Formation ay may kakayahang manipulahin ang parehong mga elemento ng apoy at yelo hanggang sa ilang libu-libong li para sa mga layunin ng depensa at pag-atake. Sa pangkalahatan, ang mga master ng 10th Order God Realm ay mahihirapang sirain ang formation. Pagkatapos niyang ayusin ang Black Tortoise Formation, umalis sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa Martial Spirit World. Nang marating nila ang Iron Radix World, ang pinakamalapit na mundo sa Martial Spirit World na mayroong transmission array, si Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay nanatili doon ng isang araw bago nagpalit ng ilang transmission array hanggang sa Cloud Sea Mainland, pagdating sa Black Warrior City. Sa Black Warrior City, nagpahinga silang dalawa sa luotong residence sa loob ng 2 araw bago umalis muli sa pamamagitan ng transmission array ng Black Warrior City. Makalipas ang mahigit 30 beses, si Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay muling nasa Westro World. Sa paglabas sa transmission array ng West Crowd World, ang grupo ni Huang Xiaolong na may dalawa ay hindi nagpalipat-lipat, lumipad palabas mula sa Westro World patungo sa Royal Peel City. Pagkalipas ng 2 linggo, tumayo silang dalawa sa pasukan ng Royal Peel City. Ang pagtingin sa Maringel na lungsod mula sa labas ay pumukaw pa rin ng paghanga sa kanilang mga puso. Ito ay dahil ang Royal Peel City ay nalampasan ang lahat ng antas ng imahinasyon. Si Huang Xiaolong ay nagkaroon pa nga ng panandaliang hinala na ang mga lungsod sa Divine World ay mukhang maliit kumpara sa Royal Peel City. Ilang sandali pa, dahan-dahang naglakad ang mag-asawa papasok sa lungsod. Sa isang kisap mata, halos 30 taon na ang lumipas mula noong umalis si Huang Xiaolong, muling nag-play sa kanyang isipan ang mga eksena mula sa Alchemist Grandmaster Competition. Sa oras na umalis siya sa Royal Peel City, hindi pa siya late na 7th Order God Realm, samantalang ngayon, ang kanyang lakas ay umabot na sa late 8th Order God Realm. Ang mag-asawa ay unang bumisita sa Royal Peel House sa halip na dumiretso sa tirahan ng Alchemist Grandmaster Association Chief Chen Ye. Si Huang Xiaolong ay matagal nang nananabik sa Royal Peel Wine ng Royal Peel House. Ang Royal Peel House ay kasing sikip, halos wala ng mga bakanting mesa, ngunit mukhang ang swerte nila. Pagdating nila, may magandang lamesa malapit sa bintana. Ang kanilang mga order ay mabilis na inilagay. 2 pitchel ng Royal Peel Wine at ilang maliliit na side dish. Dahil ayaw makaakit ng atensyon, hindi hiniling ni Huang Xiaolong ang may-ari na si Deng Kaiji. Kahit na makalipas ang mahigit 20 taon, ang Royal Peel Wine ay nakalalasing. Pag-aalaga sa kanyang tasa ng alak, isang paniwala ang dumating sa kanya. Kung ang Royal Peel Wine na ito ay ginawa gamit ang 1,000 uri ng Saint Grade at mas mataas na Spirit Pellets, marahil ay maaari niyang gamitin ang 1,000 uri ng Saint Grade at above Spirit Pellets para gumawa ng variation ng Royal Peel Wine. Tiyak na malalampasan nito ang Royal Peel Wine. Siya mismo ay isang Alchemist Grandmaster, hindi banggitin ang katotohanan na ang Hailstone at Xuanji Treasures ay hindi nagkukulang ng Saint Grade Spirit Pellets. Mukhang kailangan ko talagang maglaan ng oras para tingnan ang Thousand Worlds Treasure. Naisip ni Huang Xiaolong. Naalala niya ang Ascending Moon Old Man na nagsabi sa kanya na ang Thousand Worlds Treasure ay naglalaman ng napakaraming sagradong bradong divine pellets, ngunit pagkatapos bigyan siya ng matanda ng Thousand Worlds Jade Token, wala pa siyang oras para makita ang Thousand Worlds Sect. Kayamanan. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei mula sa Royal Peel House, patungo sa direksyon ng Alchemist Grandmaster Association Chief Chen Ye. Ang pagdating ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay ikinatuwa ni Chen Ye habang mainit niyang tinanggap silang dalawa, masigasig na hinayla si Huang Xiaolong sa kamay. Sa bulwagan, inanyayahan niya si Huang Xiaolong na maupo sa pangunahing upuan ng host at hindi tumanggi si Huang Xiaolong. Nagulat si Chen Ye matapos niyang marinig ang layunin ni Huang Xiaolong sa pagpunta sa Royal Peel City, ang mga sangkap para sa pagpino ng Exalted Divinity Pellets na gusto ni Senior Brother, mayroon tayo sa association, ito ay stock para sa ilan sa kanila ay hindi.
Masyadong marami, malamang sapat para sa 2 o 3 batch. Tanging ang Heavenly Mountain lang ang makakapagbigay ng ilang halamang iyon. Langit na bundok. Makikita sa mga mata ni Huang Xiaolong na siya ay nalilito. Ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa Heavenly Mountain na ito. Tumango si Chenye. Oo, ang Heavenly Mountain ay hindi matatagpuan sa loob ng Black Tortoise Galaxy. Ito ay nasa White Tiger Galaxy, kaya hindi pa ito narinig ni Senior Brother bago ito. Ang Heavenly Mountain ay ang pinakamalaking bundok ng White Tiger Galaxy. Ayon sa alamat, ito ay isang banal na artifact na iniwan ng isang makapangyarihang Heavenly God Master na naglalaman ng maraming mahalagang bihirang herb elixir. Ilang araw na ang nakalipas, umalis siguro sa makalangit na bundok na ito. Nakaramdam ng pagkabigla si Huang Xiaolong sa kanyang puso. Nagpunta ang matanda sa Heavenly Mountain. Bakit pumunta doon si Master? Nagtanong si Huang Xiaolong, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na ang matanda ay hindi pumunta doon para sa mga halamang gamot. Isa pa, ang Heavenly Mountain na iyon ay talagang isang divine artifact na naiwan ng Heavenly God Master. Nangangahulugan ba ito na sa itaas ng High God Realm ay ang Heavenly God? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 715. Pool ng dugo ng langit na Diyos. Sa pagtatanong ni Huang Xiaolong, sumagot si Chen Yu, may Heavenly God's Blood Pool. May alamat na ang blood pool ay nabuo mula sa nahulog na dugo ng Heavenly God Master. Kung ang isang tao ay maaaring magtanim sa pool ng dugo kahit isang araw, ang mga benepisyo ay walang katapusan. May mga kwento na nagsasabi na ang isang White Tiger Institute Grand Elder ay minsan nag-cultivate sa blood pool noong siya ay inner disciple pa, bukod pa rito, nanatili siya sa blood pool ng isang buong buwan. Pagkatapos ng isang buwang pagsasanay, sumulong siya mula sa Second Order God Realm tungo sa Third Order God Realm. Isang buwan, sumusulong mula sa Second Order God Realm tungo sa Third Order God Realm. Nagpalitan ng tingin sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei na may pagtataka. Isang buwan. Maging ang bilis ng cultivation ni Huang Xiaolong ay hindi umabot ng ganoong kagulat-gulat na bilis sa parehong pagpino sa isang rango na 6 na Diyos at nagtataglay ng Black Tortoise Divine Fire. Kung kahit papaano ay nakuha ni Huang Xiaolong ang Black Tortoise Divine Fire habang siya ay Second Order God Realm pa, aabutin siya ng kalahating taon para makapasok sa Third Order God Realm. Nagpatuloy si Chenye, nang lumabas ang White Tiger Institute Grand Elder na iyon mula sa blood pool, natuklasan niya na ang kanyang pangangatawan ay naging etheric physique, ang bilis ng kanyang cultivation ay 5 beses na mas mabilis. Dahil dito, naabot ng White Tiger Institute Grand Elder na iyon ang ika-10 Order God Realm sa wala pang 1,000 taon ng cultivation. Kung ito ay ang kanyang dating bilis ng paglilinang, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 5,000 taon bago niya maabot kung nasaan siya ngayon. Ang impormasyong ito ay na-drum sa pamamagitan ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Etheric Physique. Espesyal ang etheric physique na ito kahit nasa listahan ng mga natatanging pangangatawan. Sa mga sinaunang tala, ang mga individual na nagtataglay ng etheric physique ay papasok sa isang etheric na estado na maaaring mapabilis ang kanilang pag-unlad sa paglilinang ng walang epekto ng hindi matatag na pundasyon. Higit pa rito, ang kanilang kakayahan sa pag-unawa ay magiging mas malakas kaysa dati. Sa pakikinig sa lahat ng ito, kahit na ang isang taong may true dragon physique tulad ni Huang Xiaolong ay hindi napigil ang mapag-alitan. Kung makakapagdagdag siya ng etheric physique sa ibabaw ng kanyang true dragon physique, hindi nalilimutan ang kanyang Black Tortoise Divine Fire, pagkatapos bago ang High God Advancement Tournament, maaari siyang makalusot sa High God Realm ng may 100% katiyakan. Buong tiwala siya na ang unang pwesto sa High God Advancement Tournament ay sa kanya. Lahat ba ng naglilinang sa loob ng blood pool ay nakakakuha ng etheric physique? Tanong ni Shi Xiaofei. Tumango si Chenye, malamang, oo. Sa ngayon ay may kabuuang 6 na tao ang nakatanim sa pool ng dugo ng Heavenly God, at lahat ng 6 na taong ito ay nakakuha ng etheric physique. 6 na tao.
Natarante si Huang Xiaolong, sinasabi mo iyan, sa loob ng maraming taon, 6 na tao lang ang nakatanim sa blood pool. Ngumiti si Chenye ng mapangakit, sumagot, oo, sa loob ng ilang milyong taon, 6 na tao lang ang nakapag-cultivate sa blood pool. Ang blood pool sa Heavenly Mountain ay lumilitaw lamang ng isang beses sa pagitan ng 10 hanggang 50,000 taon, at sa bawat oras na ito ay lilito sa ibang lokasyon, sa loob lamang ng isang buwan. Kapag lumipas ang isang buwan, ang pool ng dugo ng Heavenly God ay mawawala. Sa lahat ng oras na ito, 6 na tao lang ang nakahanap ng blood pool nang lumitaw ito. Bahagyang lumamig ang sigasig ni Huang Xiaolong. 6 na individual lamang sa ilang milyong taon. At muli, hindi ito nakakagulat. Kung ang sino man ay maaaring linangin sa pool ng dugo, magkakaroon ng maraming mga master sa kalawakan. Kung gayon, paano nila makokumpirma kung lilito ang blood pool ng Heavenly Gods? Tanong ni Huang Xiaolong. Sa tuwing lilito ang pool ng dugo ng Heavenly God, ang buong Heavenly Mountain ay nababalot ng mahinang ambon. Paliwanag ni Chenye. 10 araw na ang nakalipas, lumitaw ang blood pool ng Heavenly God, kaya si Master at Senior Yang Yi ay sumugod doon. Yang Yi. Sabay-sabay na bulalas ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Lalo na si Shi Xiaofei, mukhang nasa sabik. Bagamat sinusubukan niyang maghanap ng ilang balita tungkol sa kanyang guro, mula noong taong iyon nang umalis ang kanyang guro sa lupain ng bagong buwan, hindi na muling nagkita sina Yang Yi at Shi Xiaofei. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa paglalakbay na ito sa Royal Pill City, nalaman niya talaga na pumunta ang kanyang master sa Heavenly Mountain kasama ang Ascending Moon Old Man. Agad na nagtanong si Shi Xiaofei, magaling ba ang aking guro? Master. Naguguluhan si Chenye. Si Senior Yang Yi ang master ni Xiaofei. Timpleng paliwanag ni Huang Xiaolong. Ngayon lang nalaman ni Chenye na si Shi Xiaofei ay personal na disipulo ni Yang Yi. Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Chenye ang tungkol kay Yang Yi, alam lang niya na ilang araw na ang nakalipas ay biglang nagpakita si Yang Yi sa Royal Pill City, na ipinalam sa Ascending Moon Old Man tungkol sa pool ng dugo ng Heavenly God na lumilitaw sa Heavenly Mountain. Kaagad, umalis ang Ascending Moon Old Man at Yang Yi. Pagkatapos ay tinanong ni Huang Xiaolong si Chenye ng iba pang mga bagay tungkol sa Heavenly Mountain. Nang marinig si Huang Xiaolong na nagtatanong kung ang kaharian sa itaas ng High God ay tinatawag na Heavenly God, umiling si Chenye, sinabing, wala talagang nakakaalam, dahil wala pang sino mang pumunta sa Divine World noon. Gayunpaman, ang ilang High God Realm Master sa ating lower realm ay naniniwala na pagkatapos ng High God Realm ay darating ang Heavenly God. Ngunit sa napakaraming taon, sa ibabaw ng ating mas mababang mundo, isang tao lang ang nagtagumpay na maging isang makalangit na Diyos, ang parehong nahulog sa White Tiger Galaxy's Heavenly Mountain. Natarante si Huang Xiaolong, paano namatay ang dakilang master ng Heavenly Mountain na iyon? In a lower realm like theirs, that person was the strongest, it wasn't possible na pinatay siya ng iba. Umiling si Chenye, walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit may ilan na nagsabi na sa sandaling pumasok siya sa langit na Diyos, siya ay sumailalim sa backlash ng mas mababang kaharian at sumabog sa kanyang kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit, sa napakaraming taon, walang High God Realm Master ang nangahas na subukang makalusot sa Heavenly God. Sa pangkalahatan, pipiliin nilang umakyat sa banal na mundo kapag ang kanilang paglilinang ay umabot sa mataas na antas ng High God Realm. Tumango si Huang Xiaolong. Hindi nakakagulat na walang Heavenly God Master sa kanilang lower realm, na karamihan sa mga high-level na High God Realm Master ay umakyat sa Divine World. Sa kabilang banda, curious si Huang Xiaolong kung gaano katikot ang isang Heavenly God Master kung ang isang High God Realm Master ay napakalakas na. Kung ang mga pinuno ng langit na Diyos ay mananatili sa mababang kaharian, hindi ba't nangangahulugan iyon na madali nilang sirain ang isang buong mundo? Noong una, gusto ni Chenye na panatilihin sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei, na nagpaplanong magdaos ng isang malugod na piging para sa kanila, ngunit matapos marinig ang tungkol sa Heavenly Mountain, silang dalawa ay hindi na nagtagal pa. Umalis ang dalawa sa Royal Pill City patungo sa kanilang susunod na destinasyon, White Tiger Galaxy.
Para sa average na 8th Order God Realm Cultivator, aabutin sila ng hindi bababa sa 3 buwan na oras, na isinasaalang-alang ang transmission arrays upang maabot ang Heavenly Mountain ng White Tiger Galaxy. Ngunit para kay Huang Xiaolong, na lumilipad ng buong bilis gamit ang kanyang espada, kasama ang mga transmission array, makakarating siya sa loob ng 10 araw. Inilabas ang Mulberry Sword habang hawak ang kamay ni She Xiaofei, dinala niya siya sa Mulberry Sword at ang kanilang mga figure ay nawala sa malawak na espasyo sa isang bahid ng liwanag. Ang Royal Pill City ay lalong naging maliit sa likod nila. Pagkalipas ng 9 na araw. Mula sa isang gilid ng walang hangganang kalawakan, si Huang Xiaolong at She Xiaofei ay namangha na nakatingin sa malawak na kalawakan sa harapan nila, sa makalangit na bundok na umaaligid sa kalawakan, na nakatalukbong sa likod ng mahinang ambon. Ito ang Heavenly Mountain. Natulala si Huang Xiaolong, ang bundok sa kanyang harapan ay lumayo ng mas malayo kaysa sa kanyang nakikita, kahit na hindi niya masabi kung ilang li ang naroon mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Mas exaggerated ang reaksyon niya kumpara sa Royal Pill City. Napakahirap isipin na ang Heavenly Mountain na ito ay talagang isang banal na artifact. Ang makajos na mount. Sumi ni Huang Xiaolong, kahit na palawakin niya ito hanggang sa limitasyon nito, ay maaaring kasing laki lang ng Snowwind Continent. Gayunpaman, ito ay mas mababa sa 1% ng Heavenly Mountain na ito. Ang Heavenly Mountain ay napakataas na hindi nila makita ang tuktok nito. Pero na. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Huang Xiaolong kay She Xiaofei pagkatapos niyang kumalma. Ngayon, 11 araw na lang ang natitira bago maglaho ang pool ng dugo ng langit na Diyos. Sa kabila ng manipis na pag-asa, gustong subukan ni Huang Xiaolong ang kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang oras, narating ni Huang Xiaolong at She Xiaofei ang paanan ng Heavenly Mountain. Sa paanan ng Heavenly Mountain ay nakatayo ang malalaking lungsod, bawat lungsod ay kasing laki ng kalahati ng Snowwind Continent. Alam ni Huang Xiaolong na ang malalaking lungsod na ito ay itinayo ng White Tiger Institute at ng mga Super Force at pamilya ng White Tiger Galaxy. Kasabay ng pagdating nila, maraming mga master ng God Realm ang makikitang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Sa malawak na espasyo, medyo maraming tao. At ang mga taong ito ay dumating din para sa pool ng dugo ng langit na Diyos. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 716. Tirang Sword Sect. Sa pagpindot sa oras, hindi nag-aksaya ng oras sina Huang Xiaolong at She Xiaofei sa paanan ng mga lungsod, dumiretso sa Heavenly Mountain. Bagamat mayroong hindi mabilang na mga magsasaka mula sa 4 na kalawakan na sabay-sabay na nagmamadaling pumasok, ang Heavenly Mountain ay talagang napakalaki, na ginagawang lahat ng mga magsasaka na iyon ay parang mga patak ng ulan na nahuhulog sa karagatan, na naglalaho sa paningin ni Huang Xiaolong. Makalipas ang kalahating araw, puminto silang dalawa sa himpapawid sa itaas ng isang lambak. Ang Heavenly Mountain na ito ay masyadong malaki, mas madaling sabihin kaysa gawin upang mahanap ang pool ng dugo ng Heavenly God. Sabi ni She Xiaofei. Tumanggo si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon. Hindi nakapagtataka na 6 na tao lamang ang nakahanap ng pool ng dugo ng langit na Diyos sa milyon-milyong taon. Ang paghahanap ng isang pool ng dugo sa napakalaking lugar na ito ay 1,000,000 beses na mas mahirap kaysa sa paghahanap ng isang maliit na bato sa dagat. Sa puntong ito, naunawaan ni Huang Xiaolong kung bakit hindi natukso si Chen Ye kahit kaunti kapag pinag-uusapan ng tungkol sa pool ng dugo ng Heavenly God. Ito ay dahil naniniwala si Chen Ye na imposibleng mahanap ito, at sa makatuwid, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at pagsisikap. Higit pa rito, ang iba't ibang mga Panginoon ng puwersa ay sumugod, ang isang maliit na hindi pagkakasundo ay maaaring mabilis na pumutok sa isang away kung saan ang pagpatay ay hindi maiiwasan. Sa madaling salita, sa oras na ito, ang Heavenly Mountain ay hindi isang ligtas na lugar. Ayon kay Chen Ye, sa huling pagkakataon na lumitaw ang pool ng dugo ng Heavenly God, mahigit 100,000 God Realm Cultivator mula sa 4 na galaxy ang nakapasok sa Heavenly Mountain. Ngunit, sa isang maikling buwan, halos lahat ng 100,000 God Realm Cultivator ay bumagsak.
Ito ay isang kakilakilabot na figure. Maghanap tayo ng mapagpahingahan sandali. Sabi ni Huang Xiaolong kay Shi Xiaofei. Ang hangin ay nagdala ng mahinang amoy ng dugo. Mukhang napakaraming tao ang namatay sa isang lugar na malapit sa kinaroroonan nila, kung hindi, ang pabango ng dugo ay nagkalat. Si Shi Xiaofei ay masunaring tumango. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang lambak sa ibaba nila at pareho silang bumaba, dumaong sa tabi ng isang maliit na lawa. Bilang pag-iingat, pinasuot ni Huang Xiaolong si Shi Xiaofei ng Xuanji Armor. Ang Xuanji Armor na ito ay may pinakamalakas na kakayahan sa pagtatanggol sa lahat ng armor sa Xuanji Treasure, anumang average na 7th Order at 8th Order God Realm ay hindi makakapinsala kay Shi Xiaofei. Sa pagmamasid sa paligid ng maliit na lawa, tumaas ang kilay ni Huang Xiaolong. Sa kabila ng tahimik na kapaligiran, ang instinct ni Huang Xiaolong ay nagbabala sa kanya na may isang bagay na hindi tama sa lambak na ito. Masyadong tahimik. Nakakatakot na tahimik. Bukod dito, may nakatagong death aura sa paligid. Death aura. Isang matalim na liwanag ang kumikislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Xiaolong, pumunta tayo sa ibang lugar. Sabi ni Shi Xiaofei. Kahit si Shi Xiaofei ay masasabi ang abnormal na kapaligiran ng lambak. Tumango si Huang Xiaolong. Ngunit, nang ang dalawa ay malapit nang umalis sa lambak, ilang humaharurot na hangin ang umalingaw-ngaw sa itaas ng lambak. May lambak sa ibaba, magpahinga tayo doon sandali, pagkatapos ay magpatuloy. Nanay niya. Nakakita lang kami ng dalawang itlog ng 7-winged tiger, pero ninakawan kami ng mga bastos na iyon ng White Tiger Institute. Ilang figure ang lumipad pababa sa lambak. Mula sa hitsura ng mga bagay, ang mga taong ito ay ilang kilalang pamilyang mga disipulo na nagtatarget sa pool ng dugo ng langit na Diyos, na humihinto upang magpahinga sa lambak habang sila ay dumaraan. Gayunpaman, dahil sa kahirapan sa paghahanap ng blood pool, karamihan sa mga disipulo ng mga pamilyang ito ay nakatuon sa paghahanap ng iba pang kayamanan sa halip na ang blood pool. Sa normal na panahon, ang Heavenly Mountain ay protektado ng mga layer ng mga paghihigpit. Kung mas mataas ang isa, mas malakas ang mga paghihigpit na ito. Nang lumitaw ang pool ng dugo ng Heavenly God, na natatakpan ng sangguan na ambon ang buong Heavenly Mountain, ang mga paghihigpit na ito ay lubhang ina, na pinigilan ng sangguan na ambon. Sasamantalahin ng mga makapangyarihang Panginoon ng pamilyang ito ang pambihirang pagkakataong ito para makapasok sa Heavenly Mountain. Pagkababa nila, mababanaag ng maraming tao ang pagtataka sa kanilang mga mukha nang makita sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei sa lambak. Hoy, hindi ko inasahan na may isang pares ng maliliit na lovebird na magiging intimate dito. Ang isa sa kanila, isang parisukat na mukha na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumawa ng polihis, ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita niya si Shi Xiaofei. Wala pang sino man ang maaaring hindi pansinin ang kagandahan ni Shi Xiaofei. Nag-aapoy pa rin ako sa galit pagkatapos ninakawan tayo ng mga bastos na White Tiger Institute Grand Elder na iyon sa dalawang itlog ng 7-winged tiger, hehe, mukhang mailalabas ko ang galit ko saglit. Ang isa pang mula sa grupo ay nagsalita, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Shi Xiaofei sa buong oras. Ang 7-winged tiger ay isang uri ng sinaunang mabangis na hayop, kaya ang mga itlog nito ay mahalagang kayamanan. Kung ito ay aalagaan hanggang sa pagtanda, ang lakas ng 7-winged tiger ay maaaring umabot sa mataas na antas ng God Realm. Kung sino man ang ninakawan ng kanilang 7-winged tiger egg ay kumukulo sa galit. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong, nanunuya sa loob. Ang mga taong ito ay inis sa White Tiger Institute Grand Elders, ngunit sa halip ay gusto nilang ilabas ang kanilang galit sa kanya. Ang banal na pakiramdam ni Huang Xiaolong ay dumaan sa kabilang partido. Dalawang Mid-9th Order God Realm, isang Peak Mid-9th Order God Realm, at isang maagang 9th Order God Realm. Senior Brother Cheng, kalimutan mo na ito, mas mababa ang problema. Sa puntong ito, nag-alinlangan ang unang 9th Order God Realm Cultivator.
Nang marinig ito, ang pinakamataas na nasa kalagitnaan ng Ninth Order God Realm na nasa katanghaliang gulang na lalaki na unang nagsalita ay naghilamo sa kanyang mukha bilang hindi nasisiyahan, Junior Brother Chen, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa isang bata na nasa huli na 8th Order God Realm. Sa White Tiger Galaxy, kailangan ba ng ating Broken Sword Sect na kumilos ayon sa kagustuhan ng ibang tao? Tama, kung hindi dahil wala si Senior Brother Lin ngayon, nakipag-usap din tayo sa mga bastos na iyon mula sa White Tiger Institute. Ang isa pa ay nagsalita na may mapagmataas na pagmamataas. Kaya, ang mga taong ito ay mula sa Broken Sword Sect. Humisi si Huang Xiaolong. Bago pumunta rito, nalaman ni Huang Xiaolong ang tungkol sa sobrang puwersa ng White Tiger Galaxy. Ang Broken Sword Sect na ito ay isa sa mga super force ng White Tiger Galaxy na nasa ibaba mismo ng White Tiger Institute. Kaya naman, hindi katakatakang nagsalita sila ng may ganoong pagmamataas, kahit na gusto nilang alagaan ang White Tiger Institute Grand Elders. Ngunit, dahil sinabi iyon ni Junior Brother Chen, anak, maaari naming hayaan kang mabuhay hanggat masunurin kang nakatayo sa tabi. Aalis tayo pagkatapos nating masiyawan at masiyawan. Biglang sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na mukhang parisukat kay Huang Xiaolong. Ang maselang mukha ni Shi Xiaofei ay puno ng galit at layuning pumatay. Hindi na kailangan, sagot ni Huang Xiaolong habang diretsyong nakatingin sa medyo may edad na lalaki. Bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, gumalaw si Huang Xiaolong, sa isang iglap ay lumitaw sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang mga daliri ay nakabaluktot sa isang kuko na dumurog sa ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, ang kanyang tunay na walang kamatayang essence fire ay sumabog. Ang tatlong iba pang tao mula sa Broken Sword Sect ay natigilan ng biglang umikot ang sitwasyon na naging dahilan upang hindi makapag-react ang tatlo. Sa kanilang apat, ang pinakamalakas ay si Senior Brother Cheng, ngunit siya ay nawasak ng isang late 8th Order God Realm na bata. Si Huang Xiaolong ay hindi nagabalang tingnan ang mga labi ng isang patay, lumingon siya, tinitigan ang natitirang tatlo na may malamig na ekspresyon, kung sino ang gusto mong harapin ay wala sa akin, ngunit hindi mo dapat inistorbo. Ako, Huang Xiaolong. Ano? Ikaw si Huang Xiaolong. Lalong humigpit ang ekspresyon ng tatlong tao. Ang pagkuha ni Huang Xiaolong ng titulong Pilking sa Grandmaster Alchemist Competition ay karaniwang kaalaman na sa apat na galaxy. Bilang mga elder ng Broken Sword Sect, natural na alam nila ang tungkol dito. Ngunit ang ikinabahala nila ay hindi si Huang Xiaolong ang Pilking ng terminong ito, ngunit ang katotohanan na si Huang Xiaolong ay personal na alagad ng Ascending Moon Old Man. Alam nilang tatlo na ang dating patriarch ng kanilang Broken Sword Sect ay namatay sa ilalim ng kamay ng Ascending Moon Old Man. Habang namumutla ang kanilang mga mukha, ang silhwete ni Huang Xiaolong ay kumislap sa isang blur sa pagitan nila. Bawat paglilipat ay nagtataas ng tumalsik na dugo sa hangin. Makalipas ang ilang paghinga, may tatlo pang bangkay sa lambak. Biglang yumanig ng malakas ang buong lambak na para bang isang walang kapantay na mabangis na hayop ang malapit ng ipanganak. Sumikip ang mukha ni Huang Xiaolong habang nagmamadaling bumalik sa gilid ni Shi Xiaofei. Hinaila ang kanyang kamay, ang kanyang nag-aalalang boses ay tumunog, mabilis na umalis. Ang mulberry sword ay nanginginig na sa hangin, mabilis na lumayo sa lambak nang mahawakan ito ng paa ni Huang Xiaolong. Halos huminga matapos makatakas sa lambak sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei, sumabog ang lambak nang lumabas sa lupa ang napakalaking itim na ulo ng isang halimaw. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 717. Black Dungeon Tarragon. Sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay tumingin sa kanilang mga balikat at nabigla. Ang napakalaking ulo ng hayop na iyon ay nasa kalahati pa lamang mula sa lupa, ngunit ito ay mas malaki na sa 10 liang haba. Habang gulat na gulat pa ang dalawa, sa wakas ay inilabas ng halimaw sa ilalim ang buong ulo nito mula sa lupa. Ang lambak ay ganap na nawasak, ang mga bato at alikabok ay lumilipad kung saan-saan.
Kasunod ng ulo nito, ang napakalaking halimaw sa wakas ay napalaya ang sarili mula sa lupa. Ang napakalaking itim na hayop ay mukhang hybrid sa pagitan ng isang itim na dragon at isang itim na oso. Ang mga mata nito ay pula, at ang isang bibig na sapat na malaki upang lunukan ang isang buong malaking burol ng sabay-sabay ay makikitang humihinga ng itim na usok. Ang mga talon nito ay mukhang mas nakamamatay kaysa sa pinakamatulas na talam. Ito ay isang Black Dungeon Pterygon. Isang pangalan ang pumasok sa isipan ni Huang Xiaolong, napasigaw sa gulat. Ang Black Dungeon Pterygon ay isang uri ng dark element na demonyong hayop. Tinasabi ng mga alamat na ito ay supling ng isang mabangis na hayop mula sa impyerno na tinatawag na Ghost Terrest, na kakilakilabot sa parehong depensa at pag-atake. Sa wakas ay naunawaan na ni Huang Xiaolong kung saan nanggaling ang death aura na naramdaman niya sa lambak. Ang death aura ay nagmula sa katawan ng Black Dungeon Pterygon. Hindi lang gusto ng Black Dungeon Pterygon na kumain ng mga patay na bagay, mahilig din itong sumipsip ng death aura para linangin. Nagulat si Huang Xiaolong dahil itong Black Dungeon Pterygon ay hindi bababa sa 10th Order God Realm, at hindi ito maaga o kalagitnaan, ngunit late 10th Order God Realm. Ito ay nasa yugto ng pagiging perpekto ng late 10th Order God Realm. Malungkot ang boses ni Dragon Emperor Ao Tai, malapit nang makapasok sa High God Realm. Isang Black Dungeon Pterygon na malapit nang makapasok sa High God Realm. Maging ang Dragon Emperor Ao Tai ay mahihirapang patayin ito, higit sa lahat dahil sa pagpigil ng Dragon Pearl, na naging dahilan upang hindi niya magawang humiwalay kay Huang Xiaolong ng higit sa 1,000 zang. Kaya naman, ang tanging pagpipilian ni Huang Xiaolong ay dalhin si Shi Xiaofei at lumipad sa kanyang pinakamabilis na tulan sa Mulberry Sword, na hindi na nagpipigil. Si Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ay naglaho sa isang bahid ng liwanag, na bumibilis sa kalangitan. Gayunpaman, ang Black Dungeon Pterygon na iyon ay isang pag-iral na halos maihahambing sa isang High God Realm Master, na gustong malampasan ito ay hindi kasing dali ng tila. Sa paghabol mula sa likuran, ang Black Dungeon Dragon na iyon ay nagpapaliit ng distansya sa bawat paghinga. Ang itim na usok na ibinuga nito mula sa kanyang bibig ay halos 100 metro mula sa likod ni Huang Xiaolong. Pagtingin sa balikat niya sa lalong lumalaking Black Dungeon Pterygon, kumislap ang isang liwanag sa mga mata ni Huang Xiaolong, mukhang wala akong choice kundi gamitin ang Black Tortoise Divine Fire. Sa pag-iisip, 2 snowy white longswords na nagliliyab na may yelo. Lumitaw ang asul na apoy, umaatake sa itim hayop sa likod. Ang airspace sa pagitan nila ay nagyelo habang ang 2 mahabang espada ay lumipad, lumalawak sa mga bato at malalaking bato sa malapit. Para bang alam nito ang deadline ng 2 nagyayelong asul na longsword, ang napakalaking katawan nito ay umiwas, yumanig sa paligid, at ang Black Dungeon Pterygon ay talagang umiwas sa pag-atake. Umunat ang noo ni Huang Xiaolong. Bagamat napakalakas ng Black Tortoise Divine Fire, medyo maikli ito laban sa isang pag-iral na malapit sa High God Realm. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaolong ay isang late 8th Order God Realm lamang, mayroong pagkakaiba ng 2 mahusay na kaharian sa pagitan niya at ng Black Dungeon Pterygon. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay higit sa 2 dakilang kaharian. Si Huang Xiaolong ay patuloy na lumipad ng buong bilis gamit ang kanyang espada kasama si Shi Xiaofei. Kasunod nito, hindi na niya ginamit ang Black Tortoise Divine Fire Longswords para sa pag-atake, ngunit para hadlangan, pabagalin ang bilis ng Black Dungeon Pterygon. Kahit paano ito humabol, hindi nito nakuha sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Pagkaraan ng ilang oras, malungkot si Huang Xiaolong, ang Black Dungeon Pterygon na ito ay tila inayos silang pareho bilang mga target, walang tigil na hinahabol sila. Marahil dahil sa matinding pressure ng Black Dungeon Pterygon, sa buong daan, hindi nila nakilala ang ibang mga cultivator. Lumipas ang 1 oras, lumipas ang 2 oras. Makalipas ang kalahating araw, hinahabol pa rin ng Black Dungeon Pterygon na iyon ang buntot ni Huang Xiaolong na parang may matinding puot sa pagitan ng 2 partido. Tinisikap ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei na makipag-ugnayan sa Ascending Moon Old Man at Yang Yi na may mga Jade Sleep na hindi nagtagumpay. Wala ni isa sa mga matatanda ang sumagot.
Ang Heavenly Mountain na ito ay napakalawak, at ang Jade Sleep ay maaari lamang gumana sa loob ng isang tiyak na saklaw. Malinaw, hindi natin makontak ang matanda o si Yang Yi. Bahagyang napabuntong hininga si Huang Xiaolong sa kanyang puso. Sa isang punto, nawala ng pasensya si Huang Xiaolong habang lumalago ang kanyang galit. Pagkatapos ng mahabang panahon na habulin, hihilingin na sana niya sa Dragon Emperor Ao Tai na lumabas at patayin ang nakakainis na hayop, ngunit ang Black Dungeon Terrigon na patuloy na humahabol sa kanila sa loob ng mahigit kalahating araw ay biglang tumigil. Nagpakawala lamang ng galit na galit sa direksyon ni Huang Xiaolong habang umaaligid ito sa hangin, ngunit hindi na ito nang ahas na habulin pa si Huang Xiaolong. Gayunpaman, tumanggi itong umalis. Napatulala si Huang Xiaolong sa inasal nito. Mayroon bang bagay sa unahan na kinatatakutan ng Black Dungeon Terrigon? Nagmadali si Huang Xiaolong na suriin ang lugar gamit ang kanyang divine sense, kahit na wala siyang mahanap na kakaiba. Tinanong niya si Dragon Emperor Ao Tai, kahit na wala siyang naramdamang kakaiba. Lumingon muli si Huang Xiaolong, ang Black Dungeon Terrigon ay umaaligid pa rin sa parehong lugar. Ang kawalan ng katiyakan ay lumipad sa kanyang mga mata, ngunit nagpasya siyang magpatuloy. Hiningi niya ang opinyon ni She Xiaofei, at natural, pinili niyang sundin ang kanyang desisyon. Hindi na nag-aatubili, nagpatuloy si Huang Xiaolong kasama si She Xiaofei, lumilipad gamit ang espada. Ang kanyang banal na pakiramdam ay kumalat, maingat na sinusuri ang paligid habang sila ay lumilipad. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang kinatatakutan ng Black Dungeon Terrigon sa mga bahaging ito, dapat may magandang dahilan. Upang mas mabilis na makatakas mula sa Black Dungeon Terrigon, lumipad si Huang Xiaolong sa pinakamabilis niyang bilis, kaya hindi na niya matukoy kung saang bahagi ng Heavenly Mountain sila naruroon. Nabalot ng makapal na katahimikan ang buong paligid. Bukod sa mga tagpi-tagpi ng mga damo dito at doon, ang tanging nakikita niya ay mga kalbong puno. Ang mga kalbong punong ito ng mga putot at mga paa ay nakapilipit at nakakurba ng kakaiba, wala silang dahon o anumang bunga. Matapos lumipad ng ilang distansya, napansin ni Huang Xiaolong na nagsimulang magbago ang tanawin, ang lupa sa ibaba niya ay natatakpan ng mga ebony na demonyong buto ng hayop na may iba't ibang hugis at sukat, na walang katapusan. Ito ay mga buto ng Seven-Winged Tiger. Ito ay isang Phantom Wolf. Purple Regal Snake. Sa kaalaman at paningin ni Dragon Emperor Ao Tai, masasabi niya sa isang sulyap kung anong uri ng mga buto ng demonyong hayop ang mga ito. Bukod pa rito, mula sa kalagayan ng kanilang mga buto ay nahinuhan niya na ang mga demonyong hayop na ito ay ang lahat ay mataas na antas ng God Realm. Si Huang Xiaolong at She Xiaofei ay tumingin sa mga tambak ng mga buto na kahawig ng isang ebony na dagat. Ang malalaking alon ng pagkabigla ay tumaas sa kanilang mga puso. Ano ang pumatay sa napakaraming high-level na God Realm na demonyong hayop? Kasabay nito, ang pag-aalinlangan ay lumitaw sa isip ni Huang Xiaolong, dapat pa ba silang magpatuloy? Bilang may-ari ng Black Tortoise Divine Fire, ligtas siya, ngunit paano naman si She Xiaofei? Nakita ni She Xiaofei ang pag-aalinlangan at pag-aalala ni Huang Xiaolong at marahang umalma, "Let's do more, I'm fine, I will look after myself." Kawakas ay tumango si Huang Xiaolong, pinaalalahanan si She Xiaofei na huwag umalis sa kanyang tabi. Sa loob-loob niya, hiniling niya kay Dragon Emperor Ao Tai na protektahan si She Xiaofei kung may anumang panganib dahil hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sa totoo lang, gustong makita ni Huang Xiaolong kung ano ang nasa unahan. Kaya, siya at si She Xiaofei ay nagpatuloy na lumipad pasulong. Kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang insidente, napanatili niya ang taas na 100 metro mula sa lupa. Paggaman ng mga buto ng matataas na antas ng demonyong hayop na ito ay hindi maihahambing sa isang kompletong bangkay, mas mahalaga sila kaysa sa bangkay ng isang Saint Realm Cultivator. Magagamit ang mga ito para sa paghahain ng dugo ng Martial Spirit World para mapahusay ang espiritual na enerhiya nito. Sabi ng Dragon Emperor Ao Tai. Natigilan si Huang Xiaolong noong una, ngunit mabilis ang kanyang mga kilos. Habang lumilipad siya pasulong, lumipad ang Ebony Demonic Beast Bow na ito sa kanyang Azure Ring.
Habang nagpatuloy sila sa pagsulong sa loob ng isang oras, nakolekta niya ang mga buto ng kasing tagal, nang biglang, mula sa direksyon sa harap, siyam na kulay na fog ang gumulong sa hangin, na naglalabas ng death aura. Ito ang nine-color corpse poison. Ito ay lubhang nakakalason, mag-ingat. Nang mapansin ang siyam na kulay na fog, ang Dragon Emperor Altai ay sumigaw ng babala. Sa katunayan, bago pa man siya magsalita, ipinatawag na ni Huang Xiaolong ang Black Tortoise Divine Fire, na minamanipula ang dalawang nagyayelong Snow Longsword upang patuloy na lumipad sa paligid nila. Ang nine-color corpse poison na iyon ay hindi makalapit kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 718. Hinahanap ang Heavenly God's Blood Pool. Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang icy snow fire longswords na nabuo mula sa Black Tortoise Divine Fire na pinapanatili ang nine-color corpse poison sa isang dangzang radius, naramdaman pa rin ni Huang Xiaolong ang pangangilig ng kanyang anit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang paligid. Tanging isang lason na umabot sa matinding lason ang may kulay, at ang siyam na kulay na lason na ito ay tiyak na isang apical na lason. Kung gaano kalakas ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong sa puntong ito, ang isang maliit na bahagi ng balat na nadikit sa nine-color corpse poison ay magbibigay kay Huang Xiaolong ng matinding paghihirap. Sa puntong ito, ang katawan ni Xie Xiaofei ay naglabas ng malambot ngunit maliwanag na ilaw ng Budismo na bumubuo ng isang proteksyon na hadlang. Kasabay nito, ganap niyang na-activate ang Xuanji Amor na suot niya. Mahigpit na hinawakan ni Huang Xiaolong ang kamay ni Xie Xiaofei, kasing lakas ng kanyang makakaya nang hindi siya nasaktan, lumipad pasulong. Wala nang balikan ngayon. Maaari lamang silang magpatuloy pasulong. Habang nagtitipon ang nine-color corpse poison, nawala ang dalawang figure sa makapal na dagat ng lason. Sa loob ng dagat ng nine-color corpse poison, ipinalaganap ni Huang Xiaolong ang kanyang divine sense, na sumasaklaw sa radius na 100 li sa paligid nila. Ang Black Tortoise Divine Fire Longswords ay isang epektibong paraan ng proteksyon, ngunit ang bilis ng pag-ubos ng mga ito sa kanyang God Battle Chi ay nakakabahala. Kahit na siya ay huli na sa 8th Order God Realm, maaari siyang tumagal ng higit sa 2 oras. Kung makulong pa rin sila sa dagat ng nine-color corpse poison pagkalipas ng 2 oras, magiging mapanganib ang mga bagay-bagay. Habang nakatuon si Huang Xiaolong sa pagmamasid sa paligid gamit ang kanyang banal na sentido, isang kakaibang panaghoy ang umalingaw-ngaw sa hangin. Parehong lumingon sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei patungo sa direksyon ng kakaibang panaghoy. Ang nakita nila ay isang kakaibang halimaw na mukhang ahas, ang katawan nito ay halos 12 metro ang haba at kumikinang na may mga kulay na bahaghari, ngunit naglabas ito ng death aura. Nang bumagsak ito sa lupa, nanlamig ang buong katawan nito at nasunog hanggang sabo sa sumunod na segundo. Maliwanag na ang kakaibang hayop na ito ay sinusubukang salakayin sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei, ngunit napatay ito ng mga longsword ng Black Tortoise Divine Fire. Isang uod na walang buntot na bangkay. Malungkot ang Dragon Emperor Altai habang nagpapaliwanag, isang kakilakilabot at nakakatakot na kakaibang nilalang, umaatake nang hindi gumagawa ng anumang tunog o pagbabago ng enerhiya. Kahit na ang mga Panginoon na nasa perpektong yugto ng 10th Order God Realm ay magdurusay kapag nakagat nito, ang kanilang mga katawan ay mabubulok sa wala pang 10 paghinga. Sasabihin ko na ang lahat ng matataas na antas ng God Realm na demonyong hayop ay pinatay ng walang buntot na uod na bangkay na ito. Parehong sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei ay nagkaroon ng goosebumps sa kanilang likod. Pag-atake ng hindi gumagawa ng tunog o pagbabago ng enerhiya. Hindi katakataka na si Huang Xiaolong ay hindi napapansin ang presensya nito, maging ang Dragon Emperor Altai ay hindi ito naramdaman. Kung hindi ang Black Tortoise Divine Fire Longsword na nagpoprotekta sa kanila. Iniisip kung ano ang maaaring mangyari, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang dagat ng mga bangkay na ito ay magsilang ng isang kakaibang nilalang, mas nakakatakot pa sa mga poison corpse scarab na iyon na pinaamo niya noon. Tila,
Ang dahilan ng takot ng Black Dungeon Terrigon na iyon ay itong Tail-Lay Corpse Worm, tama ba? Dahil sa insidente ng Tail-Lay Corpse Worm, tumaas ang pagbabantay ni Huang Xiaolong. Sa kabutihang palad, sa proteksyon ng Black Tortoise Divine Fire, kasing takot ng Tailless Corpse Worm, hindi ito makakalapit sa kanilang dalawa. Paminsan-minsan, isa pang uod na walang buntot na bangkay ang mamamatay mula sa mga nagyayalong longsword. Ang nakapagpaginhawa kay Huang Xiaolong ay ang katotohanang ang Nine-Color Corpse Poison Sea na ito ay mas maliit kaysa sa kanyang inaakala. Makalipas ang kalahating oras, lumipad sila palabas mula sa siyam na kulay na nakalalasong fog. Sa pagbabalik tanaw sa siyam na kulay na dagat ng poison fog sa likod niya, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Sa wakas ay nakaalis na sila sa lugar na iyon. Ang mga walang buntot na bangkay na uod ay ipinanganak sa loob ng kakaibang klima ng dagat ng Nine-Color Corpse Poison. Hanggat nakalabas sila doon, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga karagdagang pag-atake. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo sa harapan at nakita ang isang malaking sinaunang lungsod. Parehong natigilan sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. May napakalaking sinaunang lungsod sa Heavenly Mountain. Maging ang Dragon Emperor Ao Tai ay nagulat sa natuklasan. Noong panahon niya, nakarating din ang Dragon Emperor Ao Tai sa Heavenly Mountain na ito, ngunit wala pa siyang narinig na anumang chismis tungkol sa isang sinaunang lungsod sa Heavenly Mountain. Nandito na tayo, baka tingnan natin ang loob. Sabi ni Huang Xiaolong, nakatingin sa sinaunang lungsod. Pagkatapos, lumingon siya kay Shi Xiaofei, pumasok tayo at tingnan. Tumango si Shi Xiaofei. Siya, syempre, ay walang pagtutol. Hawak ang kanyang kamay sa kanya, silang dalawa ay nagtungo sa sinaunang lungsod. Kasabay nito, kinuha ni Huang Xiaolong ang mahahabang espada ng Black Tortoise Divine Fire sa kanyang katawan, nagsabog ng Thousand Worlds Divine Pellet sa kanyang bibig at gumamit ng instant recovery upang mapunan ang kanyang natupok na God Battle Chi. Makalipas ang ilang sandali, narating ni na Huang Xiaolong at Shi Xiaofei ang sinaunang lungsod na ang mga pader ay may batik-batik dahil sa pagguho ng panahon. Nakatayo sa ibabaw ng matataas na pader ng lungsod, tumingin si Huang Xiaolong sa loob ng lungsod. Ang mga kalye ay malalawak na may kakaibang hugis na mga structure ng gusali na nakahanay sa kanila. Gayunpaman, ito ay isang walang laman na lungsod. Hindi ang pinakamaliit na senyales ng buhay o ang pagbabago ng enerhiya ay hindi maramdaman. Bahagyang nag-aalangan, huminga ng malalim si Huang Xiaolong at inakay si Shi Xiaofei na lumipad papunta sa sinaunang lungsod. Sa pag-hover ng 100 metro sa himpapawid sa itaas ng sinaunang lungsod, muling ipinalaganap ni Huang Xiaolong ang kanyang banal na kahulugan. Pumunta sa hilaga ng sinaunang lungsod. Biglang hinimok ni Dragon Emperor Ao Tai. Si Huang Xiaolong ay nataranta. Hilaga ng sinaunang lungsod. Matandang dragon, ano ang nahanap mo? Curious na tanong ni Huang Xiaolong. Nakaramdam ako ng kakaibang pagbabago ng enerhiya mula sa direksyong iyon. Sabi ng Dragon Emperor Ao Tai. Kakaibang energy fluctuation. Agad na lumipad sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei patungo sa hilagang bahagi ng sinaunang lungsod. Pagdating nila sa hilagang bahagi, naramdaman din ni Huang Xiaolong ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na binanggit ni Dragon Emperor Ao Tai. Mukhang ito. Umislap ang liwanag sa mga mata ni Huang Xiaolong. Minsan, bago siya pumasok sa God Realm, sa oras na natagpuan niya ang likas na espiritual na embryo, naramdaman niya ang isang katulad na pagbabago-bago ng enerhiya. Gayunpaman, ang likas na espiritual na pagbabago-bago ng embryo ay hindi kasing lakas nito. Hindi kaya, may isa pang likas na espiritual na embryo sa isang lugar sa harap. Ang isang mas malakas. Habang iniisip ito ni Huang Xiaolong, tila mas mataas ang posibilidad na mangyari ito sa kanya. Hinailan niya si Shi Xiaofei, pinabilis niya ang kanyang bilis. Ilang sandali pa, narating nila ang pinanggagalingan ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Sa pagtingin sa dugong pulang pool sa ibaba na sumasakop ng ilang daang square feet, si Huang Xiaolong ay pansamantalang natulala.
Ang pulang dugo sa loob ng pool ng dugo ay talagang sumasalamin sa isang pahiwatig ng ginintoang, hindi lamang walang nakakagambalang pabango ng dugo, talagang naglalabas ito ng mahinang halimuyak. Pakiramdam nito ay parang ang pool ng dugo ay may isang uri ng mahiwagang pangakit na bahagyang nourishing sa mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi ni Huang Xiaolong ang kanyang katinoan. Ang pool ng dugo ng Diyos sa langit. Halos sabay-sabay na bulalas nilang tatlo, Huang Xiaolong, Shi Xiaofei, at Dragon Emperor Ao Tai. Pagkatapos ng gulat na bulalas, kahit na para sa isang tulad ni Huang Xiaolong na nagtataglay ng Black Tortoise Divine Fire ay hindi napigil ang makaramdam ng kagalakan. Ang pool ng dugo ng langit na Diyos ay talagang nasa loob ng sinaunang lungsod na ito. Sa pag-aakalang malapit na niyang taglayin ang True Dragon Physique at isang Etheric Physique, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili na matawa. Munting Huang Brat, ang oras ay mahalaga, mabilis na pumasok sa blood pool. Ang Dragon Emperor Ao Tai ay sabik na udyok. Walang pagkaantala, si Huang Xiaolong ay nagmamadaling pumasok sa blood pool, hinaila si Shi Xiaofei kasama niya. Pagpasok pa lang niya sa blood pool, si Huang Xiaolong ay binalot ng hindi pamilyar na enerhiya. Pareho silang mabilis na naupo na naka-crossleg, nagpapalipat-lipat ng kanilang mga diskarte sa paglilinang upang makuha ang kakaibang enerhiya na ito. Lumipad palabas ang Dragon Emperor Ao Tai mula sa espasyo ng Dragon Pearl, lumipad sa itaas ng blood pool na sumisipsip din ng enerhiya mula sa blood pool. Sa loob ng ilang segundo, nabalot silang tatlo ng mapula-pula na gintong ambon ng dugo. Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa hanggang sa bawat butas ng kanyang katawan, si Huang Xiaolong ay nakadama ng walang katulad na kaiganhawahan, ang kanyang lakas ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Ang kanyang paglilinang sa huli 8th Order sa lalong madaling panahon ay umunlad sa peak late 8th Order God Realm. Kahit na pagkatapos nito, ang lakas ni Huang Xiaolong ay tumataas pa rin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 719. Ika-9 na Order God Realm. Si Shi Xiaofei ay nakakaranas ng katulad na mabilis na pag-unlad sa paglilinang gaya ni Huang Xiaolong. Nakaupo sa isang meditative na posisyon sa itaas ng blood pool, ang kanyang katawan ay naglalabas ng maliwanag na Buddhism aura na malabo na anyong Buddha. Si Shi Xiaofei, na isa ng peak mid-4th Order God Realm, ay mabilis na nakapasok sa late 4th Order God Realm, at mula roon, ang kanyang cultivation ay nagpatuloy sa pagsulong sa kamangha-manghang bilis. Para sa Dragon Emperor Ao Tai, ang kanyang ginintoang dragon na katawan ay kumikinang ng maliwanag at nakasisilaw habang ang tunay na Dragon Chi ay lumabas mula sa kanyang katawan na bumubuo ng isang squad ng likas na tunay na Dragon Chi. Ang mga gintong kaliskis sa kanyang katawan ng dragon ay mas nagniningning na sumasalamin sa sikat ng araw tulad ng libu-libong kumikislap na bituin. Lumipas ang mga araw ng sunod-sunod. Nanatili silang tatlo na naka-crossleg sa itaas ng blood pool, walang kamalay-malay sa paglipas ng oras nang, bigla-bigla, nanginginig ang katawan ni Shi Xiaofei at isang mahinang tunog ang narinig mula sa kanyang katawan. Nakapasok si Shi Xiaofei sa 5th Order God Realm. Hindi nagtagal pagkatapos na pumasok si Shi Xiaofei, nanginginig ang katawan ni Huang Xiaolong, ang Azure Chi sa loob ng kanyang katawan ay dumami at lumundag, nang umaasenso mula sa peak late 8th Order God Realm tungo sa 9th Order God Realm. Kahit na ang Dragon Emperor Ao Tai ay hindi nakaranas ng isang pambihirang tagumpay, ang kanyang tunay na anyo ng Golden Dragon ay naging mas malakas at mas malakas, kahit na ang kapangyarihan ng kanyang dragon ay mas marilag. Ngunit hindi tumigil si Huang Xiaolong, matakon niyang hinihigop ang enerhiya ng blood pool. Ang Pressure Dragon Diagram sa loob ng kanyang katawan ay nilalamon ng enerhiya sa isang nakakatakot na bilis, na naging sanhi ng pagpasok ng enerhiya ng blood pool sa katawan ni Huang Xiaolong na parang tubig na umaagos palabas mula sa sirang dam. Ang diagram ng Pressure Dragon ay lalong naging malinaw. Si Huang Xiaolong ay pumasok sa isang etheric state, isang sensasyon ang bumalot sa kanya, na parang ang kanyang kaluluwa ay naging isa sa langit at lupa, na nagparamdam sa kanya na para siyang nabuhay sa maraming panahon.
Sa susunod na sandali, nawala ang napakalaking enerhiya na dumadaloy sa katawan ni Huang Xiaolong. Noon lamang tumigil si Huang Xiaolong sa paglilinang at binuksan ang kanyang mga mata. Ang pool ng dugo ay nawala na. Tila, natapos na ang isang buwang tagal ng paglitaw ng blood pool. Hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na makaramdam ng kaunting pagkadismaya, pagkatapos ay humiling siya sa isang mapait na ngiti, na pagtanto na siya ay sakam at walang kabusugan. Ang mahanap ang blood pool ng Heavenly God ay napakaswerte, gaano karaming mga Panginoon ng galaxy ang mapapanaginip lang ito. Pagaman ito ay 10 araw lamang, ito ay katumbas ng 10 taon ng kanyang karaniwang paglilinang. Pinakamahalaga sa lahat, nakamit niya ang isang etheric physique. Malinaw na naramdaman ni Huang Xiaolong na ang kanyang true dragon physique ay muling nag-evolve. Kapag siya ay nagninilay-nilay, ang kanyang kaluluwa ay papasok sa isang etheric stage, ito ay isang indikasyon na siya ngayon ay nagtataglay ng etheric physique. Tinapos din ni Xie Xiaofei at Dragon Emperor Ao Taiyi ang kanilang pagsasanay, binuksan ang kanilang mga mata. Tulad ni Huang Xiaolong, pareho silang natuwa matapos suriin ang kalagayan ng kanilang katawan. Tara, tingnan natin ang paligid. Ilang sandali pa, tumayo si Huang Xiaolong. Pumalik si Dragon Emperor Ao Taiyi sa Dragon Pearl Space habang hawak ni Huang Xiaolong si Xie Xiaofei at lumipad sa ere. Sa halip na mabilis na umalis, pumunta si Huang Xiaolong upang tingnan ang natitirang bahagi ng sinaunang lungsod, na gustong makita kung may iba pang mga kayamanan na nakalatag sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, umalis sila pagkatapos matukoy na walang mga kayamanan sa loob ng sinaunang lungsod, binabaybay pabalik ang ruta na kanilang tinahak kanina. Ngayong nakalusot na si Huang Xiaolong sa Ninth Order God Realm, bagamat siya ay isang maagang Ninth Order, mayroon siyang lakas na labanan ang Black Dungeon Terrigon na iyon kung muli silang makakasagasan dito, hindi na tumakas ng malungkot tulad nila. Ginawa noon. Si Huang Xiaolong at Xie Xiaofei ay muling tumayo sa harap ng dagat ng Nine Color Corpse Poison Fog. Tinatawag ang Black Tortoise Divine Fire Longswords, sumisid sila sa nakalalasong fog ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Huang Xiaolong na ilabas silang dalawa mula sa nakalalasong fog sa loob ng kalahating oras. Matapos nilang maipasa ang Nine Color Corpse Poison, ito ay ang lupain na puno ng mga buto ng ebony ng mga demonyong hayop. At muli, ang mga buto ng demonyong hayop na iyon ay kinuha na ni Huang Xiaolong. Hindi nagtagal ay nakarating sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei sa lugar kung saan tumigil ang Black Dungeon Terrigon sa paghabol nito. Ngayong nakabalik na sila rito, ang Black Dungeon Terrigon ay wala nang makita, malamang ay umalis na ito nang makitang si Huang Xiaolong ay hindi pa rin lumalabas ng napakatagal. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong sa konklusyong ito. Bagamat nakalusot siya sa unang bahagi ng Ninth Order God Realm at hindi natakot, mahirap pa ring harapin ang Black Dungeon Terrigon na iyon. Umalis ang Black Dungeon Terrigon, ngunit hindi ibinaba ni Huang Xiaolong ang kanyang pagbabantay, maingat na pinagmasdan ng kanyang banal na sentido ang paligid. Ang Heavenly Mountain na ito ay puno ng iba't ibang mga panganib, na inilatag ng mga layer at layer ng mga paghihigpit. Ang isang maliit na maling hakbang ay maaaring maging sanhi ng isang Perfection Stage 10th Order God Realm Master na mahulog dito. Marahil dahil sa isang buwang tagal ng blood pool ay natapos na, karamihan sa mga master na sumugod sa Heavenly Mountain kanina ay marami o kulang pa. Sa makatuwid, sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei ay hindi nakatagpo ng sinuman, at kahit na sila, ang magkabilang panig ay lumampas sa isa't isa ng walang salita. Mula sa kanilang pananamit, hinuhusgahan sila ni Huang Xiaolong bilang katutubong puwersa ng White Tiger Galaxy. Ang paghahanap ng blood pool at ang kanyang kamakailang tagumpay ay naglagay kay Huang Xiaolong sa magandang kalagayan. Tahimik, nasiyahan sila ni Xie Xiaofei sa tanawin ng Heavenly Mountain habang lumilipad sila. Isinasantibi ang maraming paghihigpit at panganib ng Heavenly Mountain na ito ay isang magandang lugar. Hindi pa banggitin ang mayamang kapaligirang espiritual na enerhiya nito, mayroon ding hindi mailalarawan na puwersa na hindi kabilang sa kalawakan. Bagamat naramdaman ito ni Huang Xiaolong, hindi niya ito makuha. Old Dragon,
Dahil ang Heavenly Mountain na ito ay talagang isang banal na artifact, bakit walang sino man ang sumubok na alisin ito sa loob ng maraming taon? Umangat ang ulo sa isipan ni Huang Xiaolong ng curiosity, naghahanap ng sagot mula sa Dragon Emperor Ao Taiyi. Si Shi Xiaofei ay masyadong interesado sa bagay na ito. Bagamat hindi malinaw ang kapangyarihan ng Heavenly Mountain na ito, sa paghusga lamang mula sa hitsura nito, tiyak na isa itong makapangyarihang divine artifact. Imposibleng walang nagnanasa dito hanggang ngayon. Umiling si Dragon Emperor Ao Taiyi nang marinig ang tanong ni Huang Xiaolong, sino ang nagsabing walang sino man ang nagtangkang alisin ang Heavenly Mountain. Gayunpaman, hindi isang solong tao sa maraming mga master ng apat na kalawakan ang nagtagumpay. May mga chismis na nagsasabi na ang isa ay dapat na isang High God Realm Master, at higit pa rito, hinahanap ang Grand Central Formation ng Heavenly Mountain. Pagkatapos lamang na kontrolin ang gitnang Pormasayon ay maaalis ng isa ang bundok ng langit. Pagkatapos muli, sa 10,000 taon, walang sino man ang nagtagumpay sa paghahanap sa gitnang Pormasayon ng Heavenly Mountain at kontrolin ito. Natarante si Huang Xiaolong, bakit? Sumagot si Dragon Emperor Ao Taiyi, dahil ang gitnang Pormasayon ay nasa tuktok ng Heavenly Mountain at ang mga paghihigpit sa ang rurok ay lubhang nakakatakot, kaya't ang isang High God Realm Master ay maaaring mawala ng buhay dahil sa kawalang ingat. Sa pagitan, mahigit 100 ng High God Realm Masters ang namatay sa pagtatangkang maabot ang tuktok ng bundok. Gayunpaman, huminto ito humigit kumulang 10,000 taon na ang nakalilipas, wala nang nangahas na maghangad sa bundok ng langit. Sa pinakatuktok ng Heavenly Mountain. Inulit ni Huang Xiaolong sa ilalim ng kanyang hininga, may kung anong gumalaw sa kanya. Nagpasya siya doon at pagkatapos ay kapag tumuntong siya sa High God Realm, aakyat siya sa tuktok at susubukan na maging susunod na may-ari nito. Pagkatapos niyang makapasok sa High God Realm, idagdag ang Heavenly Mountain na ito sa kanyang lakas, kailangan ba niyang matakot sa Azure Dragon Institute? Kahit na ang matandang bruhang iyon na si Wang Na, ang Jiang family, at ang Azure Dragon Institute ay magkapit-bisig, si Huang Xiaolong ay may kumpiyansa na durugan silang magkawatak-watek. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, hindi nila na malayang nakarating sila ni Shi Xiaofei sa isang lugar ng lawa. Ang tubig ng lawa ay kulay ng itim na tinta. Sa pagmamasid sa kakaibang maliit na lawa, si Huang Xiaolong ay bumagal sa paghinto. Munting Huang Brat, mukhang isa ka talagang biniyayaan ng malaking kapalaran, mayroong isang kayamanan sa lawa na ito, isang ganap na kayamanan. Tumunog ang nasa sabik na bulalas ni Dragon Emperor Ao Taiyi. Tila may natuklasan muli ang Dragon Emperor Ao Taiyi, na ikinagulat ni Huang Xiaolong. Ang ibabaw ng tubig ay biglang nahati, nagsiwalat ng malakas na itim na liwanag na tumagos sa kalangitan, habang ang isang itim na lotus na kasing laki ng 4 na palad ay lumipad palabas mula sa lawa. Pwede ba ito? Black Lotus. Tumaas ang boses ni Huang Xiaolong. Tama ka, ito ay isang Black Lotus, tiyak na isang Black Lotus. Kita nyo, mayroon itong mga 20 hanggang 30 talulot. Ang Black Lotus ay tumutubo lamang ng isang talulot kada 100,000 taon, itong Black Lotus ay hindi bababa sa 2,000,000 taong gulang. Halos mauunawaan ang mga salita ni Dragon Emperor Ao Taiyi dahil sa tuwa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 720. High God Realm Master. Isang Black Lotus na higit sa 2,000,000 taong gulang. Isang nilalagnat na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa 4 na kalawakan, ang 1,000,000 taong gulang at pataas na halamang gamot ay itinuturing na bihira at kakaunti sa dami. Gayunpaman, sa huling 20 hanggang 30,000 taon, isang damong higit sa 2,000,000 taong gulang ay lumitaw ng isang beses. 30,000 taon na ang nakalilipas, nang matagpuan ng isang super force, Grand Elder ang isang 2,000,000 taong gulang na Golden Dragon Ginseng King sa Ghost Abyss ng Black Tortoise Galaxy. Sa oras na iyon, ang balitang ito ay naglakbay sa 4 na kalawakan tulad ng isang bagyo, isang halamang gamot na umaabot sa 2,000,000 taong gulang ay isang pag-iral sa isang buong iba pang antas kumpara sa 1,000,000 taong gulang na damo.
Sinasabi na ang mga halamang gamot na higit sa 2 milyong taon ay naglalaman ng mga mahimalang katangian. Matapos ubusin ng isa, hindi lamang bubuti ang lakas ng isang tao sa malalaking hakbang, nagawa rin itong ma-overhaul ang mga pisikal na katangian ng isang tao. Higit sa lahat, makakatulong ito sa isang cultivator na makamit ang kumpletong kailanawan ng kaluluwa. Alam ng lahat na ang kailanawan ng kaluluwa ng isang tao ay isang napakahalagang kondisyon kapag pinagsasama ang isang Diyos. Dahil lamang sa kondisyong ito, ang 2 milyong taong gulang na Black Lotus na ito ay sapat na upang gawing mga cultivator ng God Realm, lalo na ang 10th Order God Realm Cultivator, na itapon ang kanilang dahilan. Sa taong iyon, ang taong iyon ay nasa yugto ng pagiging perpekto ng 10th Order God Realm, isang Grand Elder mula sa isang super force na maaaring makapasok sa High God Realm anumang oras. Matapos mahanap ang Golden Dragon Ginseng King, nilunok niya ito ng buo. Hindi lamang matagumpay na nakapasok ang Grand Elder na iyon sa High God Realm, nag-condense pa siya ng rank 7 Godhead. Isang ranggo na 7 Diyos. Munting Huang Brat, umani ka ng malaking ani pagdating sa Heavenly Mountain sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Dragon Emperor Aotai na mamangha sa swerte ni Huang Xiaolong. Napangiti si Huang Xiaolong. Tulad ng sinabi ng Dragon Emperor Aotai, pagkatapos makarating sa Heavenly Mountain, hindi lamang niya natagpuan ang pool ng dugo ng Heavenly God, na nakamit ang isang breakthrough at ang etheric physics, ngunit ngayon ay napadpad din siya sa isang 2 milyong taong gulang na halamang gamot. Ang Black Lotus sa kanyang sarili ay isang bihirang makitang damo, mas mahalaga pa kaysa sa Snow Lotus, White Lotus, o Red Lotus. Ang 1 milyong taong gulang na Black Lotus ay isang hindi mabibaylang kayamanan, maaaring isipin ng isa ang halaga ng isang 2 milyong taong gulang na Black Lotus. Nasa sabik, isang banayad na puwersa mula sa kanang kamay ni Huang Xiaolong ang pumulupot sa Black Lotus na lumilipad palayo, na inipit ito sa hangin. Ngunit 2 tunog ng malakas na hangin ang maririnig na patungo sa direksyon ni Huang Xiaolong. Ano yan? Ito ay Black Lotus. Mahigit 20 petals, isang Black Lotus na higit sa 2 milyong taong gulang. Talagang nakaranas kami ng pagsilang ng isang Black Lotus na higit sa 2 milyong taong gulang. Ang palitan ng 2 boses ay tumunog, at sa susunod na sandali, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng apoy pulang damit ay lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong at Shi Xiaofei na may euphoric na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang ang itim na liwanag mula sa lawa na dulot ng pagsilang ng Black Lotus ay sumikat sa kalangitan, ang 2 lalaking ito ay nasa malapit at naakit dito. Pareho silang sumugod matapos mapag-isipan na maaaring ito ay tanda ng isang hindi mabibaylang yaman na lumalabas. Wala sa kanila ang inaasahan na ito ay isang 2 milyong taong gulang na damo. Isang Black Lotus sa ibabaw niyan. Nang dumating ang 2 lalaki, ang Black Lotus ay lumilipad patungo kay Huang Xiaolong, bumagsak sa kanyang palad. Aha, Senior Brother Chen, mukhang hindi masama ang swerte natin. Hindi namin nakita ang pool ng dugo ng Heavenly God, ngunit noong nagpaplano kaming umalis, nalaman namin talaga ang pagsilang ng isang 2 milyong taong gulang na Black Lotus. Tumawa si Hiji. Gamit ang Black Lotus na ito, makakalusot tayo sa High God Realm sa hinaharap ng walang pag-aalala. Sa mga mata ni Hiji, ang Black Lotus na iyon ay sa kanila na. Si Senior Brother Chen, Chen Roguang, ay tumatawa din, tama ka, sa Black Lotus na ito, walang pag-aalala na hindi makalusot sa High God Realm. Eksakto sa sandaling ito, biglang umatake si Chen Roguang. Isang matalim na liwanag ang sumili mula sa kanyang palad habang humahampas siya patungo sa chisi ni Hiji. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Hiji na sasalakayin siya ng kanyang senior brother na si Chen. Umagsak sa lupa, nakasuot pa rin siya ng mukhang hindi makapaniwalang nakatingin kay Chen Roguang. Ngunit ang nakita ni Hiji ay ang malamig na pagngisi sa mukha ni Chen Roguang, pero, hindi tayo, ako lang. Ang 2 milyong taong gulang na Black Lotus na ito ay akin. Tapos nang ilagay ang kanyang claim sa Black Lotus, nilapitan ni Chen Roguang si Hiji na may makapal na hangarin sa pagpatay sa kanyang mukha. Si Hiji ay nanlilisik sa galit, Senior Brother Chen, ikaw.
Sila ay magkakapatid sa parehong sekta sa loob ng halos 30,000 taon at nakaranas ng buhay at kamatayan ng maraming beses. Ngayon, para mamanapoliya ang Black Lotus, papatayin siya ni Chen Rogwang. Huminto si Chen Rogwang sa harap ni Hiji, na iligtas mo ang buhay ko noon, at para mabayaran ang kabaitang ito, hahayaan kitang mamatay ng walang sakit. Huwag kang mag-alala, ililibing kita, at aalagaan kong mabuti ang asawa mo. Ang mga mata ni Hiji ay naging eskarlata, ikaw ay isang hayop. Ang mahabang espada sa kamay ni Chen Rogwang ay naglaslas, hiniwa ang ulo ni Hiji sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, naglabas siya ng bote at nagbuhos ng isang patak ng berdeng likido sa ulo ni Hiji. Sa isang kisap mata, ang ulo ni Hiji ay nabura ng berdeng likido sa isang maliit na puddle ng madilim na berdeng tubig, patay. Si Huang Xiaolong ay nanunood lamang na may malamig na ekspresyon, hindi nakikialam. Ngunit napaka-curious niya tungkol sa berdeng likido, ano ito na madaling makakasira sa katawan ng isang mid-ninth order god realm. Nang matapos si Chen Rogwang sa pakikitungo kay Hiji, lumingon siya kay Huang Xiaolong na may kalmadong mukha, na para bang karaniwan na ang kanyang ginawa. Bumaba ang kanyang tingin sa Black Lotus sa palad ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay patungo kay Xie Xiaofei. Nang makita ni Chen Rogwang si Xie Xiaofei, nagliwanag ang kanyang mga mata. Kanina, ang lahat ng kanyang focus ay nasa Black Lotus, hindi direktang nawawala si Xie Xiaofei. Hindi niya inaasahan na may ganito kagandang babae. Pinipigilan ng sarili, tumingin muli si Chen Rogwang kay Huang Xiaolong, nanunuya, "Pump, tatanggalin ko ang kalokohan, ibigay ang Black Lotus na iyon." Siya ay isang maagang 10th Order God Realm Master, ipinagkaloob na hindi siya naglagay ng maagang 9th Order sa kanyang mga mata. Scam na parang dapat kang mamatay mula sa 10,000 hiwa. Biglang sumingit si Xie Xiaofei sa malamig na tono. Malinaw, ang pag-uugali ni Chen Rogwang, ang pagpatay sa kanyang kapwa-disipulo para monopolyo ang Black Lotus, at higit pa rito, ang kanyang biktima bilang junior brother na nagligtas sa kanyang buhay noon, ay naiinis kay Xie Xiaofei. Tumawa si Chen Rogwang sa halip na magalit, "I'm scum." Gayunpaman, ang hamak na tulad ko ay buhay at maayos, at pagkatapos makuha ang Black Lotus, mas mabubuhay pa ako. Chick, para lang sa pangungusap mong iyon ay pananatilihin kitang buhay at papaamo sa aking sex slave, hahayaan kitang tamasahin ang mga kasiyahan ng buhay. Nang matapos ang pangungusap ni Chen Rogwang, isang silwete ng tao ang kumikislap. Nang gusto niyang umiwas, may pressure na pumulupot sa kanyang lalamunan at itinaas sa kanyang leeg. Tumingin si Chen Rogwang sa kanyang umaatake, ang taong humawak sa kanyang leeg. Ito talaga ang 9th Order God Realm na itim ang buhok na binata. Ang nagyayalong tingin ni Huang Xiaolong ay tumatagos, ang pagputol sa iyo sa 10,000 piraso ay talagang napakabuti para sa iyo, hahayaan kitang makatikim ng sakit ng 1,000 beses na mas masahol kaysa 10,000 mga hiwa bago ka mamatay. Namula ng husto ang mukha ni Chen Rogwang. Tinubukan niyang mag-ipon ng puwersa para umatake ngunit nabigo dahil ang kanyang chi ay tinataka ng malamig na chi. Biglang umalangaw-ngaw ang hangin sa hangin. Nang makita ang taong dumating, lumiwanag ang mga mata ni Chen Rogwang. "Mas master, iligtas mo ako." Sumigaw siya sa abot ng kanyang makakaya. Nagulat sina Huang Xiaolong at Xie Xiaofei, hindi inaasahan na ito ang amo ni Chen Rogwang. Lumitaw ang kalawakan. Isang itim na buhok na matandang lalaki ang pumasok sa paningin ni Huang Xiaolong, nakasuot ng parehong pulang malaking robe gaya ng Chen Rogwang at Hiji Duo. Ang pagkakaiba lang ay ang damit ng matandang ito ay may gintong emblem sa kanyang dibdib. Siya ay isang High God Realm Master. Nagbabala si Dragon Emperor Aotai sa malungkot na tono. Isang panginginig ang bumalot sa puso ni Huang Xiaolong, ito ay talagang isang High God Realm Master. Sa sandaling lumitaw ang itim na buhok na matanda, lihim na dinurog ni Xie Xiaofei ang Jade Talisman na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode.
Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong Nobela.